ngayon. Pare, nirecord ko yung talk ko kagabi, pare. Pinanood ko. Tapos pare, nagpapumapalakpak ako. Ibig sabihin, talagang parang nakukumbinsi ako ng magaling na speaker kagabi. Buti hindi ka napapiin ulit. Pipiin nga ulit ako mamaya, pare. Nako, baka awain ka nung ano, 'di ba? Pipiin ako, pare, mag-iimbento ako ng isang pangalan ko. Gawa-gawa ako ng email ko. At least, di may panibagong account ako. Ayun. Ayan. And, paring Randy, mamaya may question ako sa'yo, pare. Kahit mamayang tanghali pag free ka. May Sige po. konting question ako sa may mga bagong direct kasi ako ngayon, pare, nakakainis eh. Mm. Hindi, may mga i-change name kasi ako, tsaka may plano akong gawin doon. Baka sakali makapag-advise ka sa akin. Okay. Mm. Sige. Okay. So, start tayo ng ating speakership mastery training. Okay? Pero bago 'yon, isa pang baka may gustong mag-open, magkwento ng mga kahapon niya no isang araw. Meron po ba? May gustong magtanong? May gustong magtanong? Baka gusto mong tanong to sa buhay ng kapitbahay mo. Gusto mo pag-usapan natin 'yan. Wala na. Okay. Ano naman ang tawa diyan, Ma'am Amor. Ma'am Amor, talagang ito, smiling face to eh. Si Ma'am Amor ba may asawa? Wala pa eh, no? Hanap natin na mapapangasawa dito yan eh, sa morning mentoring natin. Taas nga ang kamay dyan ng mga single daddy o mga binata dyan. Ayan, tamo, nagbukas tuloy ng camera si Edgardo. Ayan. Ayan, sabi niya, saan kaya dyan? Ayan, tamo, nagbukas. Open cam kasi kayo para nakikita kayo ng mga dalaga rito. Mga dalaga diyan, mag-open cam kayo para nakikita kayo ng mga binata rito. Malay mo kung nakita mo yung dawan na networking mo, dito mo rin Good makita morning yung po, Coach. Good morning, Sir Edgardo. Oh, binata ka ba, Sir Edgardo? Binat na. Sir, ano ba almusal natin diyan sa lugar mo, Sir Edgardo? Wala. May kanin po. Wala pa pong ulam. Oo. Hindi nililista ko po kasi yung ano, no? Sorry naglilista ako ng mga pangalan. Kasi medyo may kaunti ho akong makakalimutin, no? Kung anong lugar mo, okay, kung nakakwentuhan ko na, ayan, no? Para hindi ko na paulit-ulit tinatanong. Ayan. Ito kasi nililista ko mga pangalan, yung nakikita kong laging umaattend ng mga training. Kasi yan yung talagang willing akong i-mentor yan. Yung talagang nakikita ko dito. Kahit hindi ganitong oras, pag nakikita ko talagang, ano yan yung mga decided talaga, itong mga talagang willing matuto, na willing nagsasakripisyong gumising ng umaga, yan yung mga taong gusto kong kasama, yan yung mga taong gusto kong turuan, i-mentor ko talaga yan. Kasi naglaan ng oras yan, nagsakripisyo yan. Sabi nga yan, Sir Angel, talaga namang si Tita Leonisa, Ma'am Chona. Ayan, Roberto Espina. Sir, magandang umaga sa'yo. Sir Edgardo, saan nga ulit yung lugar mo? Sa Lipa po. Lipa. Ayan. Dito kay Sir Dennis. Kay Dennis din yan. Ayan, grupo ni Sir Dennis. Ayan, si Roberto, kay ano rin to tama sir, kay Dennis ka rin? Tsaka si Benny Cruz, yan, kay partner Dennis din yan. Ayan. Ayan po yung mga produkto ng yan po ang mga produkto ng mga Facebook ads. No? Si Joel Murillo, Muntinlupa to eh. Yan. Para malay mo, no, may kausap ako sa mga lugar mo na yan, mini-mentor ako. Iba kasi yung magkaroon ka ng katandem dyan sa lugar tulad nung naging payo kay Sir Joel, di ba? Oo, kasi biruin mo, nag-uumpisa ka pala dyan sa lugar mo, tapos ang mga nakakausap mo, puro tae pa. Alam mo ba yung mga tae? Ha? Oo, yung mga negative. Di ba?
Kaya ganito gagawin mo. Tawa ng tao ng oo. Halimbawa, lalakad ka. Nakakita ka. Ano kaya to? Parang tae pero parang putik eh. Sinipa-sipa mo pa. Ano kaya to? Parang tae pero parang putik eh, di ba? Tapos hinawakan mo. Parang tae nga pero parang putik. Eh Tapos yung ball, sir. hindi, inamoy. Tapos tinikman. Ay tae nga, di ba? Oo. Sorry ha. So nag-aalmusal ka. Oo, para lang masyado kayong ano eh. Ma'am Chona, tawa ng tawa. Hindi kapatid ang point ko ganito. Pampagising yun, coach. Oo, Pampagising. ang pagising. Tae na nga, kinakausap mo pa eh. Negative na ka eh. Kung tinatambayan mo pa eh. Ang point ko po doon, pagka mga talagang skeptic na kung ano-ano pa sinasabi, next na, next. Pag ayaw, next. Pag ayaw, next. Pag ayaw, next. Some will join, some will not. So what Oh, muntik pa ako magmura. So what next? Nakasa sa S tsaka H na ako. Next pala. So what's next? Di ba? Hindi parang ang nangyayari, huwag mo nang tambayan. Kasi ang dami na ngang ano. Kumbaga hanapin mo na lang yung positibo. Kasi ako sorry for my word, hindi ko pinipilit talaga. Okay, pagka talagang alam kong ni-reject na ako, ni-negative na ako, hindi naman ako nawalan, ikaw. Tama? Oo, Hindi din ako parang ganito gano'n. yan eh. Pansin mo. Parang isang masarap na pagkain. Parang isang masarap na pagkain yan. Ganito yan. Pag ayaw niyang tikman, hayaan mo siya. Hindi naman para sa kanya. Idi-alok mo sa iba. Alam mo mindset ko. Pag nag-i-invite ako, may hawak akong $2,000. That is 100,000 pesos a month. Huwag na muna yung sobrang laki. $2,000. Anrang pa tong pinag-uusapan natin sa Matrix. Okay? $2,047. That is 105 to 110,000 pesos a month. Iaalok ko sa iyo yung opportunity ng live good. Kung ayaw mo, next. Kung ayaw mo, alok ko sa iba. Kung ayaw mo, alok ko sa iba. Kung tae ka, bahala ka sa buhay mo. Hanapin ko yung taong gusto. Tama? Kaya next lang ng next. Di ba? Wag mong pero pagka halimbawang hindi naman ganun ka tae. Sorry yun yung term namin sa mga negative eh. Kung hindi ganun ka naman ka negative yan, tapos parang medyo duda lang at marami lang masyadong mga tanong, pero hindi naman ganun ka negative yung mga sinasabi. Pagpraktisan mo. Pagpraktisan mong itok yan. Oh, pwede mo yan pagpraktisan. Okay? Oh, yan. Good morning, Ma'am Cristel. Oh, pabatiin naman natin yung ating power up line. Morning, Tel. Ayan. Okay? Oh, okay na. Pwede na kayo mag-almusal. Tama na. Tigilan na natin yung pangit na salita na yan, ha? Oh. Good morning din po, Coach. Good morning, Tel. Good morning. Oh, ayan. Kape muna tayo. Kape. May advice ako sa inyo. Bago kayo magkape, mga 2 tasa muna na hot water or maligamgam na tubig. Narinig nyo na yung advice na yon. Bago mo lagyan yung katawan mo ng kung ano man. Hot water muna, no? Para, alam nyo ba yung vilay? Alam nyo yung vilay na bituka natin? Vilay, yung hinihilot. Alam nyo yun? Hindi, pilay. Okay. Ang vilay po, yan yung parang tuwalya sa bituka ng tao. Okay, yan po yung kung mahilig kang kumain ng mga inihaw, yung mga itim-itim sa sunog mo, carcinogenic tawag yan, kumakapit yan sa vilay ng bituka. Okay? Ikaw na mahilig ka sa mga karne, sa mga preservative, sa mga instant, yung vilay ng bituka mo kumakapal yan. Kaya sabi nga, pagka nagkakasakit ang isang tao, nag-i-start talaga yan sa tiyan, sa sikmura, sa bituka natin, no, nagkakaroon ng iba't ibang sakit. Kaya napaka-importante na mag-detox ka. Ayan. So, isa sa paraan, kita mo, naging doktor bigla si Coach Chris Tolentino rito. Isa sa paraan para ma-maintain ang ating healthy lifestyle, water therapy. Dapat malakas kang uminom ng tubig. Kapag ikaw yung madalas sumasakit ang ulo, madalas nahihilo, baka kulang ka sa tubig. Okay, dapat lakasan mo yung pag-inom ng tubig umaga pa lang.
Ako nga madaling araw umiihi ako eh. Umiinom din ako ng tubig nun. Ikaw ba naiihi ka sa madaling araw? Malakas din ba yung signal? Okay. Umiinom ako ng tubig. Oo. Mumute ko lang mumute ko lang kayo. Ayan, inom ka ng inom ng tubig. Kaya ako dito sa taas kasi sa baba yung kitchen. May dala pa akong tubig dito. Kailangan 'yun. I-detox mo ng gusto yung sarili mo. Kailangan mag-detox ka. Tapos yung mga negative mindset mo, i-detox mo rin. Tanggalin mo rin lahat 'yan, hindi makatutulong sa pag-asenso mo 'yan. Alam mo, kwento ko sa'yo kagabi, may tumawag sa akin. Gusto niya daw sumali. Okay, napanood niya daw ako, hindi ko naman niya ako kilala, pero dahil napanood niya ako, na-inspire daw siya sa akin sa YouTube, sa mga Facebook Live, 'no. Alam na alam mo yung tao desididong sumali, pero ini-interview ko pa kung qualified talaga, eh. Parang gano'n ako 'pag may gustong sumali sa akin. Hindi ako yung gigil, "O sige, sige pay na natin 'yan." Parang parang ang tingin mo sa tao $25 agad, 'di ba? Ako medyo nagpapakipot pa nga ako ng konti, eh, parang gusto ko iparamdam sa kanya na hindi kita hahabulin. Gano'n strategy ko, 'no. Baka alam mo kasi ang tao, mentres hinahabol ng aso 'yan, lalong tatakbo palayo 'yan. Huwag kang habol ng habol sa mga prospect mo, 'no. Medyo i-attract mo lang sila. O tulad no'n, na-attract sila sa akin. Napanood nila ako, 'di sasali. Tapos ini-interview ko 'yan. Sabi ko, "Ano yung pinaka nagustuhan mo sa Lead Good? Bakit ka nagdesisyon?" 'Di ba? Kasi ganito, kasi ganito, 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 oo. Bakit mo ba kailangan magdagdag ng kita? Ano ba yung pinagkakakitaan mo ngayon? Talagang in-interview ko siya at nung nalaman ko na yung deepest way niya, yun na yung ginamit ko sa closing ng deal. Okay, kasi siyempre balik-taktakan pa, hindi ko naman alam kung may pera agad, kung kailan sasali, basta gusto niyang sumali. Pero nung sinabi niya na sa akin na meron siyang 2 anak, na isa siyang single dad, na kailangan kung puwede niya lang hatiin yung katawan niya, magtrabaho ng 3, gagawin niya para sa mga anak niya dahil kapos na kapos sila ngayon. Tsaka ko siya ginamitan ng matinding closing. "Okay, sige sir, pakinggan niyo ako ha, ito yung mga puwedeng script. Congratulations and welcome sa team." Huwag kang magte-thank you. "Ay, thank you sumali ka, ayan may $25 ako." Wala, lalong hindi sasali. Ang banat ganito, congrats partner. Partner na agad tawag ko sa kanya. "O sige, congrats partner, tandeman natin 'to. Ah, ah, ano yung naiisip mong paraan para makapag-risk ka agad ng pera na pangsali mo dito para sa susunod na mga linggo, buwan, okay, na ay ma-experience mo ng kumita rin para mabigay mo yung talagang pangangailangan ng mga anak bilang isang single dad, okay, na talagang gustong-gusto mong umasenso. So, ano yung naiisip mong pinakamabilis na paraan? Kailan mo kayang simulan 'to para makapag-risk ka ng pangsaling?" Gano'n yung mga closing. Sabi niya sa akin, "May inaasahan akong sideline ko sa Lunes, sir. Yung kikitain ko sa Lunes, yung kikitain ko na yun, ihahati ko yun sir, magtitipid kami ng konti pero yung kalahati nun sir isasali ko talaga. Tatawagan agad kita sir." Biruin mo yun, 'di ba? Kasi ganun kalalim yung 15 minutes, 10 to 15 minutes na kuwentuhan namin, talagang binanatan ko ng mga ganong closing deal, closing technique. Kaya talagang ayan, magjo-join at magjo-join. Okay, ayan, Ma'am Chona, may naintindihan ba, naintindihan? Ma'am Andrea Tilag, nakakuha ba kayo ng konting Ma'am Clarissa, ng konting tip do'n? Ayan, sige, turo ko sa inyo 'tong aking minamaster na, "Good morning everybody, Sir Alfredo, happy Thursday." 'Yan. Nag-multitasking po ako, nag-lesson plan habang nakikinig. Talaga? Teacher ba si Ma'am Chona? Teacher, oo. Wow, ma'am, turuan mo nga din kami. Puwede ba mag-enroll sa'yo ma'am? Ayan. Ano bang subject ni Ma'am Chona? 1+1, sir. Good morning po sa lahat.
Ay, talaga teacher ka pala diyan, ma'am, ah. Sige, sige, good morning. Yan, multitasking. Oo. Ang dami ko Oh, ngang natutunan sa'yo, Coach Chris eh. oo. Ang Pangarap ko dami kasi mong alam. dami kong alam, no. Oo, ultimo kalokohan nga, ma'am. Ako Alam ko yung dati. natututo sa'yo. Ako yung maraming natutunan. Sa akin Ala, wala ka pong matutunan. hindi, meron, ma'am. Lahat One ng plus tao, one lang. lahat ng tao naniniwala ako, Ma'am Chona, may talento 'yan, may gift 'yan from God. Kahit bago ka lang, magkwentuhan tayo, may mapupulot ako sa'yo. Ako naniniwala ako gano'n. Kahit bagong mga member 'yan, pinakikinggan ko 'yan. Meron akong alam na hindi mo alam. Ako nga ang dami pinakikinggan ko yung mga successful na tao. Bakit siya kumikita ng 1,000,000 isang buwan? Ako 100,000 pa lang. Halimbawa gano'n. Alam mo nasa isip ko ganito, may alam siya na hindi ko pa alam. Kaya makikinig ako sa kanya para lahat ng alam niya, hindi man lahat 'yun ay matutunan ko rin. Para kaya ko rin kumita ng malaki. Gano'n yung mindset ko. Kaya ako, alam niyo po, sa 10 years experience in network marketing, napakarami ko ng nakausap na tao. Iba't ibang level ng tao, nausap ko na mayaman, nag-talk na ako sa mayor, sa doktor, sa engineer, sa pulis, sa mga politiko, sa mga pastor, sa mga lahat, nakausap ko na iba't ibang profesyon. Ultimo mga squatter, alam mo yung naninigarilyo na naglalaba na matanda. Experience ko yan, nagtotok ako sa looban, nagtotok ako sa palayan, nagtotok ako sa mga bukid. Alam mo sa traditional networking dati talagang dinanas ko po lahat 'no, talagang nakausap ko na mula iba't ibang, ah, alam mo 'yun, iba't ibang ugali, iba't ibang propesyon, iba't ibang klase ng tao na talagang na-experience ko 'yan. Ah, Na-experience kong ilang beses ako ni-reject, na-experience ko rin yung kakausapin ko ni-reject ko. Ah, Diyan sa Tagaytay, sinama ako ng isang member ko diyan. Sabi sa akin pagpasok namin sa bahay nila, sabi sa akin hindi pa kami nakakaupo, sa pintuan. "Ay ano 'yan, networking." Ayoko, hindi kami nagsasali sa ganyan. Hindi totoo 'yan, tsaka wala kaming panahon makinig sa ganyan." Ginanon ako. Sabi, sinama-sama lang ako ng member ko, talagang medyo bastos, oo, sabi ko sa loob ko, "Walang modong tao 'to, ah." Aba-teka ka ako, dali sa'kin 'to. Sabi ko, "Mawalang galang na po ma'am 'no, ako po ay naisama lang ng, kalugar niyo o kamag-anak niyo rito sa lugar na 'to. Kung wala po kayong panahong makinig, hindi rin po naman ako mag-aaksaya ng panahon para magpaliwanag. Kasi po, napaka-busy ko pong tao at marami pong naghihintay at, na makausap ako at, ng opportunity na dala ko. Kaya kung kayo po ay, hindi interesado at ayaw niyong pakinggan man lang itong opportunity na 'to na dala sa inyo, wala pong problema. Pero with all due respect, hindi rin po kayo yung hinahanap namin na makasama sa negosyong 'to. Kung gano'n po ang tingin niyo sa dala namin, kaya wala pong problema." Okay, parang parang nagulat siya. Sabi niya, "Grabe naman 'to, hindi ako pinilit." Parang gano'n yung dating niya nung napatigil siyang gano'n. Tapos sabi niya, "Sir," ah, sabi niya dun sa kamag-anak niya yata yun. Dati pa po ito, sa network marketing ko dati. Ah, si s Sabi niya dun sa ano, Pinsan, 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 yan ba yung merong kape? Yan ba yung merong kapeng maganda? Yan ba yung dala mo?" Sabi ko, "Wala na po, ubos na." Ay, "Paano kuya, kuya, ano, yung kotse ko hindi ko pinatay." Ginanong ko, oo. Kasi, andun ka ako, may kasama pa ako doon, oo, mukhang hindi okey yung parking dito kasi kaya iniwan ko dun yung kasama ko, oo, alanganin yung parking natin, oo. Tuloy na po ako kasi may kakausapin pa akong mas importante. Hinabol-habol niya yung kamag-anak niya, sabi parang nag-ano siya na, nagulat siya na hindi ko siya pinilit na paliwanagan. Sabi ko, ire-reject kita kasi tae ka, eh." Ako po nangre-reject talaga ako, totoo lang. Sabi ko, kung qualified ba 'tong taong 'tong laanan ko ng oras o hindi, 'di ba? Gano'n lang 'yun. Okey 'yan, mahaba na 'yung kuwento natin. Share screen tayo, 'yan. Okey, 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 okey.
Ayan na. Ayan na, pag-usapan natin kung paano ka maging speaker. Speakership training tayo. Okay? No, hindi kita pipilitin naman agad mag-talk. Ang sa akin lang, magkaroon ka ng mga idea rito kung bago ka ha. Kung bago ka, baka sakali makatulong sa'yo to. Okay? Itong ilang mga mensahe ko about speakership. No? Okay. Paano ba liitan to? Nakikita nyo ba? Nakikita? Okay. No? Yes, sir. Yung BOM, kung ang BOM, yan yung Business Opportunity Meeting. Okay, ito yung ginagawa natin tuwing gabi, ng alas 6 ng gabi, no? Halimbawa lang, no? Hindi naman lahat kasi talaga nag-o-online eh. Okay, halimbawa, inimbita mo lang yung mga upline mo dyan sa lugar mo. Halimbawa, may malapit ka na upline, nakarating dyan sa lugar mo. Tulad ni Ma'am Leslie ngayon, nasa Caloocan. Okay, kahapon, nasa Alabang. Ako, nung November, kaya na-meet ako nila Ma'am Andrea, oo, ang sipag nun. Ma'am. Kaya na-meet ako niya nila Ma'am Andrea, nila Coach Dennis. Ako po ay nagpunta sa Batangas 2 beses na. Okay, kung di ako nagkakamali, November 18 nagpunta ako, December nagpunta ulit ako nung Christmas party nila, no. So sa Cavite ganun din. Pero pag nag-invite ka naman ng upline, please no, wag naman si upline lahat ang asahan mo kasi magmumukhang talelong naman si upline pagka hindi ka marunong mag-prepare ng mga business presentation. With all due respect kay Ma'am Maripe, kay Leslie, kay Dennis, siguro syempre mga may experience na sila. Talagang pagdating ko po doon, kumpleto na. Okay, kumpleto mo po talaga. May ano na, doon na lahat yung mga upuan. Maayos na po talaga. Magtotok na lang ako. Okay, prepare your presentation. Tapos halimbawa, ikaw ang speaker ha. Halimbawa lang naman, dumating ka na sa ganitong punto o sa mga marunong na mag-talk. Master mo yung topic, yung spelling, computation, and pronunciation. Offline or online man, dapat na ma-master mo to. Okay? Kasi mamaya sa topic mo pa lang doon pa lang sa produkto pag tinanong ka gaano ba kaganda yung produkto mo na yan? Basta maganda to. Ano ngang meron basta nga maganda. para kang nagrereto ng babae sa kumpare mo. Pare, may kilala ako. Ano yun? Mahaba buhok, maganda pa. Basta pare ano yun, mabait. Hindi kung maganda nga. Ano yun pare, medyo chinita. Kung maganda nga. Basta nga pare mabait. 'Di ba? Ang gawin mo guys, no, masterin mo ngayon yung negosyo. Okay, yung produkto, yung compensation plan. Practice ka kahit sa bond paper lang. Okay, o kaya dito sa kung wala ka pang laptop, kahit Clearbook, no? Speaking of Clearbook, message nyo po si partner Randy Rigonia o kaya kayo mismo, hingi kayo sa akin nung Pwede magawa hingi ng ka, hingi ka sa upline mo nung tawag dito, PDF presentation or PowerPoint. Tapos ipaprint mo lang diyan malapit na printing press sa inyo, bili ka ng Clearbook. Kahit hindi naman lahat 'yun, yung mga importante lang. O may Clearbook ka na. Kung wala ka pang laptop, wala kang tablet. Okay? Kung wala kang tablet, gusto mo bili ka Neosep tablet, mura lang 'yun. 'Di ba? So Clearbook pwede 'yan. O kaya cellphone lang kasi pag cellphone masyadong maliit paano pag may bisita kang 5, 6, 3? Okay? Tititig pa silang gano'n 'no. Kung kaya mo lang din mag-Clearbook, puwede pa rin naman 'yan 'no. Tapos pati yung spelling halimbawa nagwa-whiteboard ka o kaya nagsusulat ka sa bond paper, yung spelling mo ah, yung pinapaliwanag mo wrong spelling pa masterin mo 'yan. Halimbawa 'pag sinabi mo na matching bonus, oo, bonus bonus. Ang spelling ng bonus nung iba B-U-N-O-S, bonus. Oh, alam mo hindi naman masamang
itama yung ating mga nakaugalian. Sorry for my word kasi may mga member ako dati ganun. No, yung I nagiging E, yung O nagiging U. Okay, no, okay lang din naman yun. Pero lagi mong isipin ang mga tao sa labas mapagpo na yan eh. Tama? Ano yan eh, ang tawag dito konting mali mo, parang isang bond paper ka dyan, yung konting tuldok mo, yan ang makikita. Gets? No? So, masterin mo ultimo yung spelling, yung computation. Ano yung computation? O, pag kumita ka ng $25, o magkano yun sa peso, kailangan meron din. Okay? Halimbawa, example, $0.25, 100 na yung tao mo sa ilalim mo, lahat nag-subscribe. Tsaka ka pa ba magko-compute? Dapat kabisado mo na yun. $100 times 0.25, that is $25. Hindi ka na nag-iisip pa ron. Dali ako, computing ko po halimbawa, 400 na yung tao, times 0.25, dala ka pang calculator, Diyos ko na. Kabisaduhin mo yung computation mo. Okay? Lalo dun sa pinapaliwanag mo. Then next, the pronunciation. Okay? So, napaka-importante rin, no? Yung pagpo-pronounce mo tawag dito maayos. Okay? Hindi masyadong nagmamadali, hindi masyadong mabagal, punto por punto. Sige, pansinin mo, ulitin mo ulit yung mga talk ko, yung isi-send ko sa iyo ng mga video. 'Di ba? Parang na meron pa nga kaming mga pina-practice dati yung medyo pahina, palakas ng boses, 'di ba? Yung pagpo-pronounce namin ng mga salita namin, mina-master din po 'yan. Hindi po basta nagsalita ka lang, 'di ba? O tanungin niyo si Ma'am Chona bilang isang teacher, yung pagpo-pronounce niyan talagang ibang level. Lalo na yung mga galing pa sa mga nagko-call center, 'di ba? Ako hindi talagang kung English yan talagang ballplocks ako diyan Pero siyempre inaral ko rin, 'di ba? Yung yung mga salita parang ganito, sabi nung isang speaker, meron po kami dito derek ceiling. Derek ceiling, ayun yung ceiling, yung taas ng okay. Oo, ayan, hindi hindi po sa para pagtawanan o ano lang natin 'no, comparison lang. Pero yung minsang tigas ng salita na kung ano yung talaga nakasanayan, yung siyempre sa gano'n sa lugar nila gano'n naman talaga, okey lang naman po yun. Pero siyempre iba yung ceiling sa selling. 'Di ba? O sana hindi 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 ma-offend yung iba pero at least, ma-master, okey? Next. Tarpaulins, sample products, and other paraphernalia. Dapat meron ka. Ayan, si Ma'am Chona. Naalala mo, Ma'am Chona, yung tarpaulin? Hindi, naiwan niya sa coaching dala ko. Hindi niya na po binigay na sa akin. Sorry, si Ma'am Amor. Sorry, Ma'am Amor, tama, yung tarpaulin mo. Saan na ba yun? Nandito yun eh. Dapat pala nalagay ko rito sa background ko. Yung sample products. Pag tinanong kami, product ba talaga yung Live Good? Meron po. Patingin nga po. Ay, wala po. Wala ako eh. Wala ako eh. Dapat meron ka man lang sample na produkto, okay? No, bumili ka na kahit yung mga multivitamins lang. Ma'am Amor, message nyo nga po si Ma'am Lydia Pagsisihan sa Taguig. O-order siya ng product, baka pwedeng pagsama-samahin nyo na yung mga grupo dyan sa Taguig para medyo nakatipid sa shipping fee. Ano po? Hindi pa nga, no? Arrange your paraphernalia according to the flow of your presentation. Okay? So, alam mo, ang una kong pinundar sa Live Good, projector. Yes. Kasi siyempre 'di ba nung November, December bumira si Cristo Tolentino ng offline, 'di ba? Nag-boom tayo sa Cavite, nag-boom ako sa Gentry, nag-boom ako sa Bacoor, nag-boom ako sa Batangas. Parang 5 big boom agad yung ginawa ko diyan Pumira talaga ako nung November, December diyan, humataw ako Okay, tapos siyempre ang nangyari noon, lumaki yung network ko, yung unang 3 buwan ko po online. Ngayon siyempre malaki na yung Cavite, malaki na yung Batangas, malaki na yung Bacoor, tsaka nung Las Piñas. Ang ginawa ko po sa kanila para matulungan ko at hindi lang online, pinuntahan ko po talaga. Okay, tapos yan po kaya na-meet po ako ng mga leaders diyan. Talagang naramdaman nila itong upline pala na 'to, hindi lang namin makikita sa computer, sa cellphone. Talagang, nag-organize po ako, ilang mga leaders diyan, gawa ng malalaking, ah
talk, big talk yan, no? Pero alam mo yung mga leaders na talagang nandyan, tinuruan ko na. I-arrange nyo yung mga kailangan natin, ha? Dapat may lalagyan dyan ng whiteboard, dapat may tututukan dyan ng projector, may dala akong projector, maglagay kayo ng tela na puti o kung ano man. 'Di ba? Nakaayos lahat, 'di ba? Tulad ni Paring Vic, sa grupo ni Paring J, Tumbukon, talagang nakaayos ang mga upuan, 'di ba? Humiram sila ng upuan doon sa mga barangay or sa mga Zumba members, 'di ba? Inayos po yung kumpleto, no? Projector, light, 'di ba? Baka mamaya yung upline mo pa, may dala na ngang whiteboard yung upline mo eh. Eh, ultimo marker si upline pa rin, 'di ba? Dapat pati ikaw meron ka naman na niyan, whiteboard and marker pagka gagawa ka ng mga small talk, mga home meeting sa lugar mo. Tulad kahapon, no, si Leslie nagkaroon ng problema kasi dun sa pinuntahan niyang lugar, walang available na speaker. Nakita niyo yung post ni Leslie, ang dami, senior citizen, kung mga 20, 30 meron yun. Tapos tumawag siya sa akin, ang gamit niya lang laptop. Siyempre nag-motivate ako, gaano kahina ang laptop kung wala ka rin naman dalang ganitong speaker, 'di ba? Mm, mm. Ayan, shout out ulit kung Ma'am Amor na niregaluhan kami ng speaker nung Christmas. Oh, thank you Ma'am Amor. Bait talaga ng taong 'yan, pagpapalain 'yan. Ma'am, alam mo magiging diamond ka sa sobrang bait mo na 'yan. Kailangan at least kumpleto ka. 'Di ba? Kaya ako pinrovide ko ho talaga 'yan. Ako, pwede kang bumili ng ganitong laptop. Ito ang binili ko, ano pa 'to eh. Second hand lang 'to eh, hulugan pa. Oo, merong merong may computer shop dito sa amin dahil kaibigan ko naman, kumpare ko, may binebentang laptop. Ito, nagsisimula po ako gano'n. Sabi ko, "Magkano 'yan?" 10,000. "Puwede bang hulugan ko sa 'yan?" Oh, pumayag. Oh, 'di nagkaroon ako ng laptop. Okey lang naman 'yun sa nagsisimula. Projector, nung kumikita na kami sa libro, bumili si misis ng projector, 19,000 cash. Nung kumikita na, 'pag hindi ka pa kumikita, 'di okey lang naman kung ano muna yung meron, 'di ba? Kailangan mo kasi 'yan, kailangan mo. Kasi isipin mo, wala ka namang binabayarang kuryente, tubig, puwesto, permit, tauhan mo, may negosyo ka. 'Di ba siyempre kailangan din ng mga gamit para sa pagtutok. Ayan, ako ginugol ko ngayon makabili ng iPad, 'di ba? Mga yung, para pagka mga one on one, 'di ba? Pero alam mo, para sa'kin, diyan sa lugar mo lalo't nasa probinsya ka o kung ano man nagtutok ka sa mga kapitbahay, okey yung Clearbook, okey yun. Kung talagang humahataw ka pa rin offline, kasi online naman iimbitahin mo lang sa Zoom, eh. Kahit nga cellphone puwede, paano 'pag offline? Clearbook para sa'kin effective pa rin, bakit? May dala kang tablet, may dala kang iPad, kinausap mo isang ano, "Naku, pagkakasali ako kailangan meron din ako niyan, hindi nga ako marunong gumamit niyan, tsaka wala akong pambili niyan." Pagka Clearbook, "Aba, puwede pala 'yan? Puwede pala 'yan, Clearbook lang, makakapagpaliwanag. Kaya ko rin 'yan, magbubuklat lang diyan, wala na namang pindutin diyan." 'Di ba? Hindi lahat ng tao kaya 'yun. So, minsan ile-level mo rin, ile-level mo rin yung kausap mo, pero siyempre pagka big time tulad kayo na-invite ka sa isang, may prospect ka, may client ka na medyo big time, nag-usap pa kayo sa Starbucks, natagan mo ng 'pag nilabasan mo ng Apple 'yan, tsaka pagka nakita naka-Rolex ka na relo, 'di ba? 'Di ba? 'Pag kumikita ka na, eh. Now, make sure sound system is available and functional for more than 10 attendees, no? And trans door must be located at the back of the audience. Halimbawa, nag-organize ka ng talk. Huwag yung whiteboard, hindi yung projector, nandun din sa gilid ng pintuan, nasa gilid ng CR. Maling-maling diskarte yun. Kasi ang mangyayari nun, labas-masok sa CR, labas-masok sa pintuan, yung mga aalis lalabas, doon nakatingin yung mga tao, hindi sa speaker. Dapat against. Oo, hiwalay mo yun. Nandito yung speaker o dito sa kabila yung entrance, yung door o kaya yung magiging CR, 'di ba? Para hindi nadi-disturb yung speaker. Okay, no? Cellphone syempre silent mode mo kung nasa mga talk ka. Ulitin ko sa offline 'to, pero may mga topic din dito na magagamit mo online, no?
Pagka magto-talk ka, halimbawa, pinag-talk kita, o bro, Zoom tayo bukas, sharer ka naman, o kaya ikaw sa company profile, tapos o kaya ikaw sa marketing plan, ako magmo-motivate. Pag willing ka ha, hindi kita pipilitin. Pero alam mo, para sa akin, ang isang tunay na agila at gustong umasenso, nagpapatulak yan. Tanungin kita ngayon, ang pugad ng isang ibon o ng agila, mataas o mababang lugar? Mataas, nasa puno yung pugad nila. Alam mo bang unti-unting tinutulak ng agila yung inakay niya? Unti-unting tinutulak yan para matutong ano? Matutong lumipad. Okay, pagtulak niya, hindi pa masyadong kaya, sasambutin niya yan. Op, balik ka ulit. Pero unti-unti yan, pinapractice niya yan. Ganon din po dito sa pagne-network. Okay, yung upline mo na agila na yan, itutulak ka niya. O tanongin niyo po si Ma'am Michelle, nag-organize ng boom yan si General Trias. Kahit medyo kakaba-kaba yan, pinagtok ko siya sa harapan. Mare, pakilala mo ako. Bakit ka sumali? Ganun siya. Ako muna sa huli. Pero tumayo ka. Hindi para sa akin, para sa'yo. Yes. Ang dami ko pong dinevelop na speaker sa tagal ko sa multi-level marketing. Hindi pwedeng ako lang ako. Hindi ka matututo eh. Matutulungan kita panandalian. Pero pag hindi kita pinatayo, kahit dito sa Zoom, pag hindi kita itinulak na mag-talk, wala. Sa amin tatawag yan. Kasi kami nakikita na nagtotok lagi. So, sige nga. Ikaw, lagi ka laang tagapakinig. Tapos hindi ka man lang nakikitang nagtotok. Tapos mayroong 10 tao na gustong sumali. Nakita yung Live Good online na maganda. Mamimili ng sasamahan yan. Sino gustong kakampi niyan? Siyempre yung speaker. Parang basketball yan. Sasali ko. Laban tayo. Malaki pusta. Sino gusto mong kakampi? Malalakas, may hina. Magagaling. Siyempre yung malalakas. Ganun din dito. Iba po pag speaker ka. Kaya pilitin mong matuto. Hindi man agad-agad. Pero pag-aralan mo kasi nandito ang pag-asenso. Isang parte to ng para mas pumilis ka. Okay, mindset yourself that you can do it. Kasi sabi nung, hindi ko talaga linya yan, sir. Hindi ko naman, hindi. Alam mo na nag-uumpisa sa Cristolentinong mag-talk. Tatawagin na ako ng upline ko. Mag-share lang ako ha. Dali-dali nung sasabihin. Paano ka sumali? Paano at bakit ka sumali? Ganun lang oh. Paano napasali at bakit ka sumali? Anong dahilan? Ba't mo ginagawa to? Sabi sa akin ng upline ko, yun lang pare sagutin mo. Wala namang magbabago. Tayo ako sa harapan. Sa itim kong to, namumula ako. Oo, kinakabahan ako. Normal yun, hindi ako sanay eh. Bang alam ko magluto. May karinderya yung nanay ko, gano'n. Pagluto, magtinda. Pero yung sabihin mong humarap sa maraming tao, Diyos ko po. Sabi sa'yo, nung unang talk ko, hindi ko makakalimutan yan. Sabi ko sa upline ko, nanonood, nag-practice ako na nag-practice. Pagdating ko doon sa harapan, kinakabahan ako. Parang may 3 daga sa dibdib ko. May whiteboard, may hawak akong marker. Alam mo ba yung marker? Yung letter A ko nga, kala mo kinuryente eh. Obvious na nanginginig ako. Oh. Pagdating dun sa third way to earn ng marketing plan, alam mo sabi ko, nablangko po si Cristolentino. Sabi ko, para mas maintindihan niyo pong mabuti, itutuloy na po ito nung kasama ko. Tawagin po natin, upline, ganito. Alam niyo po, pag uwi ko sa bahay nung araw na yun, pinagalitan ko yung sarili ko. Sabi ko, lintik ka, yan ba yung gustong yumaman? Sabi ko sa sarili ko sa salamin. Wala ka. Sabi ko, panis ka pala eh. Sabi ko sarili. Kotse, gusto mo malaking bahay. Magpaliwanag lang sa 10 tao eh. Dinadaga ka. Pinagalitan ko sarili ko. Tapos in-mindset ko sarili ko that I can do it. No, meron akong purpose, no, mag-share ako ng magandang opportunity sa tao, hindi ko susunod. Tapos unti-unti noon kinakabahan pa rin ako, pero dumating po yung time, sabi ko parang basic na. Nilalaro-laro ko na. Kaya ko pala. Kasi bakit inulit-ulit ko siyang gawin. At sinimulan ko. Pag hindi mo sisimulan, wala.
Kahit dito sa Zoom, nung una nag-a-adjust ako, syempre, for 10 years doing network marketing sa labas, talagang ako po ay nai-invite sa, alam mo dyan sa Lipa, mga taga Batangas, alam mo, Ma'am Maripen, kung naalala mo to, nagkaroon ng big event sa Lipa. Napakaraming attendees po noon, libo. Okay? Alam mo bang ako po ang nagpaliwanag ng, kung naalala mo dyan tol, yung ano, yung Power of 5 Cecil. Okay, kasama ang nag-motivate sila, Apply Nancy Bondo o kung ano man. Ako po yung nag-marketing plan. So isa ako sa Power of 5, no. May mga doktor pa yung nagpaliwanag sa product, tas ako dun sa marketing plan. Okay, no? Ganong karami nakikinig sa akin, libong tao, no? Na-invite ako sa Bicol for intensive training, no? Isang malaking tawag doon, auditorium ba 'yon? Basta sa Bicol, hindi ako nagkakamali, Legazpi yata 'yon. Kung mga 600, 800 na tao yung nakikinig sa akin. Dumating po ako sa ganung point, tapos nagti-team building po ako ng napakaraming tao sa iba't ibang probinsya. Wala na. Humusay na lang ako ng humusay sa gano'n dahil inulit-ulit ko siyang gawin. Okay, pero hindi naging madali, hindi naging madali, 'no. Pero naging basic na lang po sa akin lahat 'yon, okey, 'no. Ta's naging susi ako, imaginin mo nagho-host ako ng mga event, okey, yung mga Power of 5, yung mga Sizzle, yung mga kung ano-ano mang anniversary. Naging suki po ako niyan lalo diyan sa Cavite, laging ako. Ako tuwang-tuwa naman ako, siyempre, lagi akong ano nun, akong lagi may hawak ng mic, okey. Pero masaya ako, ako ano ako sa gano'n, hindi yung fame, hindi yung kasikatan lang, 'no, pero, nagagawa ko yung purpose ko, laging ako yung, ah, nagho-host, 'no, nagagawa ko yun. Hindi ako magaling mag-English pero laging ako nagho-host, minsan binabatanggenyo ko pa nga sila ro'n, eh. Pero marami natutuwa sa akin kasi masayahin po tayo. So ito, 'no, say a short prayer as for the gift of creator, no, from our creator. Laging tayo gano'n, 'no. Kahit ako nagto-talk ako dati sa main office namin, before and after talk nagpe-pray ako. Nabansagan nga ako dating pastor, Pastor Chris, 'di ba? Ah, I believe I can do it in Jesus' name. Itatak mo sa isip mo 'yun, kaya mo 'yan. Nandiyan naman si Lord, okey? Important reminders for speakers, no, take the stage 3 to 5 seconds of silence. Okay, ako po, halimbawa tinawag na ako, nasa harapan, okay, pagbigay sa akin ng mic, hindi agad ako magsasalita niyan. Natutunan ko dito yan. Yung paningin ko po mula sa kaliwa, iikot ko yan pa kanan, 3 to 5 seconds to project authority. Silence yun. Kung may nag-uusap dyan, titigil. Kung may nagchat-chat dyan, nagte-text dyan, titingin sa'yo. 3 to 5 seconds. Oo. Tapos tsaka mo sabihin, "Live good morning." 'Di ba? With ano, kailangan ay, "Good morning po," hindi po gano'n, "Kumusta po kayo?" Ay wala, aalisan ka, tatayuan ka. Baka mamaya, kung ikaw ay napakahina ng boses at talaga namang mahiyain sa harapan, baka after 15 minutes lang may nagtotongit na sa likod mo. Okey. Tapos ganito, tip, yung unang 5 minuto ng pagsasalita mo rito sa Zoom o sa offline man, eh, ito yung makapag-establish ng trust and sincerity at ng, positive mindset sa makikinig. Yung 5 minuto mo, eh, umpisa pa lang, dapat meron kang matindi-tinding bibitawan na, teka, okey 'to, 'Di ba makapakinig nga, mukhang masaya 'to, mukhang may matututunan ako rito, pero umpisa pa lang boring ka na, naku po, Diyos ko po, sabihin sa'yo, naku, naku, ano, waste of time 'to, sabi ko na, ganito na, bilog-bilog na naman 'to, eh. Naku, nakaka-attend na ako, naku po, eh, sarado na yung utak niyan, unang 5 minutong nagpapaliwanag ka pa lang, 'di ba? Ano gawin mo? Kung mabisado ka na, 5 minutes, pakilala ka ng mabilis. Paano ka napasali? Bakit ka na sumali? Ano yung nakita mong pagkakaiba ng Live Good sa dati? At bakit mo ginagawa 'to ng medyo may masaya, ng ng full of excitement, may konting, diin, may konting gigil, hindi yung ano, basta yung unang 5 minuto mo kailangan makuha mo yung atensyon ng tao.
Are you learning? Are you learning? Paki-type nga, paki-type. Paki-type nga dyan. Yes, kung natututo po, paki-type. Yan. Sige nga. O may natututunan po ang marami. Yes, yes, yes. Ma'am Agnes, salamat. Ayan. Ayan, 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 ayan. Yes, sir. Yes, yes, yes. Okay, no. Salamat po. Salamat. Kala ko wala na akong kausap eh. Alam mo kasi pagka nandito na, pagka eto na, may presentation na sa slide, hindi ko na kayo nakikita. Syempre, nakikita ko na lang yung sarili ko. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa iyo, malaking adjustment po eh. Dati binuhay mo nakikinig sa akin 200, 300 tao yung tinuturuan ko. Ngayon para ka nakaharap ako sa laptop, hindi mukha akong eng-eng. 'Di ba? Pero dahil kailangan nating yakapin yung digital world, digital era na ganito na talaga eh. Online na lang. Imagine mo, ang iba't ibang lugar, iba't ibang bansa nga kayo. Ilihan yan, Egypt, Kuwait, Abu Dhabi, si Ma'am Chona. Imagine mo, Batangas, Nueva Ecija, Pangasinan. Eh paano ko kayo pupuntahan isa-isa diyan para ituro 'to? Nakukuha niyo? Yun yung power ng online. Dati hindi. Iipunin yung isang lugar, yung pupunta ako ng Nueva Ecija, iipunin lahat ng member do'n. Hindi naman lahat nakaka-attend. Eh paano yung tulad mo? Oh, nag-aalaga ka ng anak, nasa loob ka ng bahay, hindi ka naman pwede makaalis, paano ka pupunta? Kaya sabi ko sa inyo, puputok at puputok talaga 'to eh, online. Dati po gano'n. Pupunta ako ng Iloilo, magga-gather ng tao ro'n para i-talk ko o kaya i-training ko bago ako umalis. Dati gano'n. Kaya mas hirap na hirap ako dati, oo. Yung eye-bag ko hanggang pisngi. Okey. Ngayon kaya sabi ko, sarap para akong ano, imaginin mo 'yun nandito ako sa aming bahay, nasa bahay kubo ako ngayon kasi nga hindi pa tapos yung bahay namin na pinapagawa. Tapos mamaya magdidilig na ako diyan, nandito ako sa aming farm. Ah, Magluluto na ako, 'di ba? Malay mo, katayin ko ulit yung ano, nakaraan kasi nagkatay kami ng manok, mamaya baka tambay naman yung katayin ko, 'di ba? Joke lang po, ayan, masyado ako seryoso. Sarap mabuhay ng relax ka at, nagagawa mo yung negosyo ng, napakasimple at napakadali para sa akin. Introduce yourself, ayan, sino ka? Paano ka sumali sa Live Good, 'no? Bakit ka sumali? Bakit ka ba na-convince? Gano'n lang kasimple. Ito bang apat na 'to magsisinungaling ka pa ba diyan? May kailangan ka pa bang, wala na, lalabas na yung totoo sa'yo diyan, eh, paano ka napasali? Napakasimple naman 'yan. Tsaka 'wag mo lang sasabihing avoid saying, "I'm sorry, I'm not prepared, I'm nervous." May gano'n 'no? Tinawag ko sa Zoom, "Pasensya na po kayo, medyo kinakabahan po ako, hindi ako masyadong prepared." 'Wag mo na sabihin 'yun. Basta 'pag tinawag kita sa Zoom, "Yes, good morning po. Ay, ako po si ganito. 'Di ba, ako po si Edgardo Simbonotan, isa po akong, artista dati. Ngayon, extra na lang." O parang maging ano ka na, eh, labas mo yung galing mo rito. Maging matapang ka. Dati nga nung bata ka, tapang-tapang mo, eh. Gusto mo patunayan ko sa'yo matapang ka nung bata ka? Lumalabas ka nga sa bahay niyo ng walang salawal. Kita pa yung iyong Angry Bird. Bata ka pa, eh. Kung makatawid ka sa kalsada, wala kang pakialam. Kung maglaro ka kahit hindi mo alam kung masusugatan ka o hindi. 'Di ba gano'n ka nung bata ka? Matapang ka, eh. Oo, 'di ba? Kasi tsaka ka lang naman nagkaroon ng takot dahil sa magulang, eh. "Oh, sige, 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 'wag po pupunta diyan, may mumu diyan sa dilim." Oh, 'di ba natakot ka ngayon sa dilim, nung bata ka. Pero ngayon nagkaedad ka na, 'di ba gustong-gusto mo sa dilim? Oo, oo, tawa ka ng tawa, ikaw 'yun, 'di ba? Nung bata ka, oh, may ipis na mo lumaki ka may takot ka sa ipis. Kasi nasa isip mo lang 'yun, eh. Pero, yung pagiging nerbiyoso, eh, 'wag ka masyadong mag-iinom ng kape. Oo, tsaka yung kape mo 'wag masyadong lalagyan ng gatas. Lalakas nerbiyos mo kasi yung gatas pampalakas, yung kape pampanerbiyos, eh, di pampalakas ng nerbiyos 'yan. Luma na daw yung joke, luma na, okey. Tawa ka pa rin ng tawa. O clarify house rule, never mind the profile of your audience. They don't know your presentation. Focus your mind to your topic, yes. Siguro November yon, November. Nag-talk po ako sa Perpetual Health Medical Center diyan sa Las Piñas, grupo ni paring J. Tumbokol. Ang nakinig po sa akin, nursing director ng ospital, mga nurse, mga empleyado ng ospital. Okay. Mataas ang posisyon, hindi.
tataas. Okay? Mga professional. Okay? Mga nakaputi. Okay? Dumating ako, syempre, busy Cristolentino. Naka-long sleeve ako. Okay? Pero hindi na ako nag-necktie. Okay? Long sleeve, maong lang, simple lang, casual lang. Medyo semi-formal attire. Tapos, may dala akong projector. Pero sabi, hindi, wag na sir, meron na. Kasi parang opisina sa ospital yun eh. Nung nursing director, daming nakinig. Tok ako. The usual. Hindi ako para kabahan. Bakit? Alam ko yung papaliwanag ko, live good. Anong ba ng doktor yun? Never mind kung ano yung profile nila. Parang ganito lang yan eh. May sakit ako, lapit ako sa'yo. Pero live good tong paliliwanag ko, hindi mo naman alam to, makinig ka sa akin. Tama? Oo, kapitan ng barangay namin, pinaliwanagan ko, ba't ako matatakot? Na-invite ako noon ng isang member ko ni Ate Ami, nila paring Glenn. Pare, talk natin si kapitan. Sige ka ako. Punta kami sa lugar niya. Pinaliwanagan ko. Sabi nung kapitan, mas maganda yata nito. Andito rin yung family ko. Tinawag yung mga anak. Nakinig sa akin. Buong pamilya nila. Pinaliwanagan ko. Mabilis lang. Direct to the point, kapitan. Ano ngayon kung kapitan siya, alam niya ba yung matching bonus? Alam niya ba yung matrix? Di ba hindi? Tayo nakakaalam nun. Ba't wala, never mind. Doktor, pinaliwanagan ko rito sumali. Doktor sa lugar namin, si Dr. Sebastian, nag-member. Yung kapitan, alam mo ginawa? Alam mo, Chris, tatapatin kita, ako talagang minsan hindi na lang makahindi. Iba't ibang ganyan, nakasali ako. Kahiyaan lang, bumili ko isang package, isang account. Pero sa ganda ng pinaliwanag mo, alam mo ba yung kapitan ng barangay namin, isinali buong pamilya niya rito. Di ba? Yung may clinic dito sa lugar namin, doktor, dinala ako nung kumpare ko doon. Pare, yung tenant ko, yung kumpare ko may-ari ng building. Sabi niya, pare, yung tenant ko ron, prospect. Sabi ko, di kausapin natin. Kinausap ko. Syempre, doktor yun. Ayoko nang masyadong latagan dun sa produkto. Basta pinakita ko sa kanya, may GMP yan, may Certificate of Analysis yan. Tapos negosyo, basic lang, konting paliwanagan. Syempre, doktor yan, di mo kailangan mahabang explanation yan. Nag-join. Ganun lang kasimple. Sumali po yun. Isinali pa yung sekretary niya. Sabi niya, imi-member ko na rin to sekretary ko, si Ate Gemma. Dito sa lugar na. Pati yung secret. At monthly yun, nagbabayad ng subscription yun. Doktor po yun, ha? Alam mo sabi sa akin, alam mo sir, yung anak ko IT, pina-research ko yung Livegood. Legit nga. Join kami dyan. Doktor yun, ha? Wala, never mind. Ano man yan, sino man yung kausap mo. Di ba? 100% belief ang kailangan mo sa produkto, sa complan, sa company, at syempre sa sarili mo. Pag wala ka nitong paniniwala na yan, wala, hindi ka makakapagpasali talaga. And then speak politely. Ulitin ko ha, speakership to. Tinuturuan kita kung paano mag-talk. Okay? Speak politely. Di ba? Pag may kausap talaga tayong tao, syempre gumamit ka ng po and opo. Dapat magalang ka, hindi ka mayabang. Okay? No? Right? Legibly, bold, and big figures. No? Halimbawa, gumagamit ka ng whiteboard. Gumagamit ka ng bond paper, nilalatagan mo ng marketing plan, baka naman yung sulat mo, daig pa yung kinalaykay ng manok. Di ba? Dapat tuloy mo, may gamit kang whiteboard. Halimbawa, ito yung whiteboard mo. Tapos magtotokong ganyan. Napakaliliit. Paano makikita ng mga nasa likod? Medyo lakihan mo yung sulat. Gets? No? Ano pa? No? Other pointers, no? Other pointers ng pagiging talk, dapat sincere ka, maintain eye contact. Lalo na sa mga one-on-one. Pag kinausap ko ng one-on-one yan, pinag-aaralan ko galaw niyan. Isa sa master ko rito, basahin ang kausap ko. Paano yon? May pinapaliwanagan kita, laptop man o bond paper yung hawak ko. Tinitingnan kita sa mata. Doon kasi mapipil mo yung sinseridad ng isang kausap mo.
ultimo galaw niyan, tingin ng mata niyan, pananalita niyan, pinag-aaralan namin yan. No? Kasi nadalaman ko kung qualified ba tong taon to na maging member o talagang interesado ba to o negative ba to. Mapag-aaralan mo yan. Tsaka dapat ikaw nagpapaliwanag, kakausap mo siya, hindi yung ito napakaganda po nitong Live Good, no? Ito po yung negosyo na yung mata mo hindi mo maintindihan kung kasi hindi ka makatingin ng diretso sa kanya. Yes sir, oh maganda to. Tapos ikaw hindi ka hindi ka na niya mararamdaman. Kailangan magkapag-build ka ng connection sa kausap mo. Titigan mo sa mata yan. Ito tip, medyo naiilang ka titigan sa mata. Dito mo tingnan sa gitna ng mata niya, yung sa lubong ng kilay. Doon mo siya titigan. Okay, no? Parang ganun yun. Hindi niya alam pero sa mata rin siya nakatingin. Parang ganun din yung tingin niya. No? Kailangan yan. Okay, humor. Use humor. Dapat yung sentido komon mo, no, yung common sense mo talagang mabilis umadapt. At dapat ito tip tandaan mo tong tip ko. Pag may papaliwanagan ka ng one-on-one home meeting o kahit online yan tulad kagabi, yung kausap ko kagabi, yung tinok ko gabing-gabi na. Para makapag-build ka muna ng tiwala at ng connection doon sa tao, dapat magkaroon kayo ngayon ng pagkakatulad. Building rapport ang tawag doon. Okay? Halimbawa, may tinanong ka sa kanya, tapos humanap ka sa sagot niya ng pareho kayo. Example, tulad kagabi, sir, ilan ang anak mo? 2. Maliliit pa, sir? Opo, elementary. Ay, sir, pareho pala tayo. 2 din ang anak ko. Estudyante, maliliit pa rin, elementary. Tulad pala tayo, sir, no? So, parang nagkaroon agad kami ng pagkakatulad, no? Nakapag-build agad ng rapport dun sa tao. Ganun po yun, no? Saan ka siya mahilig? Simpleng tanong lang. Simpleng tanong lang, sir, ano ba pinagkakaabalahan mo? Kasi ako nagtitinda. Talaga, sir? Oo, ako, matagal din po ako nagtinda. Nakapalagayan agad ng loob kasi may pagkakapareho kayo. Sir, taga saan ka ba? Ilocos ako. Sir, Ilocano naman pala siya. Lakay, di nag-usap na kayo dun sa lengguwahe nyo. 'Di ba? Kung Bicolano, at least magkaroon muna agad ng yun ang unahin mo pag may kausap kang one-on-one, one-on-two na yan, alamin mo muna taga saan, anong pinagkakaabalahan, tapos pag-usapan nyo yun ng mabilis lang. 1 minuto, 2 minuto yung pagkakatulad nyo na yun. Okay, makakapag-build ka na agad ng connection sa tao na yun. Okay, no? Share about personal experience, no? Pansinin niyo po yung talk ko. Pwede kang gumamit ng mga audience name. Halimbawa, sa Zoom. Nagtotalk ka, ikaw to. Halimbawa, nakita mo pangalan, Chona. Halimbawa, napasali mo si Ma'am Chona. Okay, Edgardo, halimbawa, ikaw to, Edgardo tapos napasali mo si Ma'am Chona. Pagsali ni Ma'am Chona, Sir Edgardo, may $25 ka. Gamitin mo yung name nila ng mga nakikinig sa Zoom. Okay, bakit? Ano pakiramdam, Ma'am Chona, Sir Edgardo? Ginamit ko yung pangalan nyo. Halimbawa, nagtotalk tayo. Feeling mo, kasali ka sa presentation. Tama ba ako, Ma'am Chona? Sir Edgardo? Halimbawa, si Poging-Poging Yes, Sir sir. Edgardo, nag-member, nakapagpasali ng 10. May 10 $25, Edgardo. Sir Edgardo, kumita ka ng $250. Ano mararamdaman ng guest? Sir Edgardo, halimbawa, ikaw yung nakikinig. Tapos ganun yung speaker. Ginamit yung pangalan mo, tapos yumaman yung pangalan mo. Presentation pa lang. May interest ka, hindi? Yes sir, magiging proud ako doon at yung pangalan ko ay napapasama. Yan ang sinasabi ko. Tama, use audience name. Zoom pa lang yan paano pa sa mga big boom sa labas, sa mga online, sa mga offline na hatawan. Gamitin mo yung pangalan nila. Ayan. No? Personalize, humanize, di ba? Natututo po ba? Yes sir. Yeah, thank you. Maraming salamat po sa mga nagre-response. Yung iba yata tulog na Hindi, ulitin ko pag ikaw tinulogan mo to at hindi ka nakinig, wala. Sinayang mo lang yung pagkakataon. Hindi ko i-record. May recorded ako, hindi ko kayo bibigyan. Mahala kang umatin sa susunod. Use facial expression. Ayan, letter E na tayo, enthusiasm. Okay, mute ko lang ulit para ayan.
Para tuloy-tuloy po tayo. Okay, no? Facial expression. Yan. No? Projection, sparkling eyes. Wow. Dapat masayahin ka. Tapos yung eyes mo talaga namang, 'di ba? Kahit wala kang tulog ah, nag-i-sparkle 'yan, 'di ba? Tapos yung projection, 'di ba? Yung facial expression. Ako napapansin niyo yung ultimo pagsasalita ko may gigil 'yan. Use proper timings. 'Di ba minsan maraming speakers na nagjo-joke? Maraming speaker nagjo-joke pero hindi nakakatawa. Pero yung isa kahit paulit-ulit mo ng pinakikinggan, tawa ka pa rin ng tawa. Bakit? Sa timing. Kilala niyo si Dolphy, si Pidol. Bakit ang simple-simple nung binitawan ni Dolphy pero tawa ka ng tawa? Kasi ang galing ng timing. 'Di ba? Big Soto, Jose Manalo, kita mo yung mga joker, yung mga komedyante. Kahit paulit-ulit mo nang pinanood, tawa ka pa rin ng tawa. Ganon din sa speakership. 'Di ba? Posing, projection, grabe na 'to. Dapat gano'n yung emotion mo nararamdaman ka ng kausap mo. Nung nalaman ko 'tong, matching bonus, itong 7 ways to earn na 'to, naku po hindi ako nakatulog. Ayan, pakisabi niyan sa katabi mo, "Ito na 'to, sikuhin mo na 'yan." The more enthusiastic, the more money. People kasi na-a-attract 'yan 'pag masayahin ka. 'Di ba? Hindi yung para kang namatayan, 'di ba? Kaya ang gagawin mo, umaga pa lang ang pakinggan mo yung mga masasayang kanta. 'Di ba? Ako si Mrs. mamaya magpapatugtog na 'yan ng Hillsong, yung mga kanta sa church o kaya yung mga masasayang tugtugan. Hindi yung umaga pa lang ang pinakikinggan mo na, "Parang di ko yata kaya." Ang bihira, hindi mo talaga kaya. Masayahin ka dapat, 'di ba? Kanina nga hindi ko lang ano 'no, pinag-aaralan ko pa yung mag-share ng ano, yung mga sounds, 'di ba? Yung kanina yung pinakikinggan ko, sabi ko, "Ma'am Chona, naririnig niyo ba o kagabi yung The Millionaire's Mind." Oh, 'di ba mga gano'n ang pinakikinggan mo. Yung kung ano-anong mga, negative, 'di ba? Tsaka huwag kang makikinig sa mga kapitbahay mong negative, ha. Hindi ka magiging masaya. May kapitbahay ka bang ganito? "Mare, mare, mare, ang hirap ng buhay 'no? Ang mahal-mahal ng bilihin sa labas. Alam mo ba gasol 1,000 na ngayon. Ang itlog, naku hilaw pa 10 na. Wala na naman akong pera, wala na naman ng baon yung anak ko. Ang hirap-hirap talaga ng buhay, ang hirap kumita ng pera mare 'no." O kita mo anong buhay niya, mahirap. Yan yung mga taong umaga pa lang marites na, daing na ng daing sa buhay. Sige lakasan mo nga yung sounds ng laptop mo, ng cellphone mo, ng speaker mo, nang marinig ng kapitbahay mong mga negative diyan. May kapitbahay ka bang gano'n? Tingnan mo yung buhay niya mahirap. Alam mo kung bakit? Power of mouth yun. Power of mouth, power of word, ina-attract mo yung negative. Tuturuan ka ng anak ko pagdating diyan, matindi ang anak ko sa law of attraction. Naka-mindset ang anak kong 5 years old na kambal na wag mong sabihin yung mga bagay na ayaw mong mangyari sa'yo. Gano'n ako mag-train sa anak ko ng isip. O ngayon, ikaw tinuturuan kita. Wag mo sabihin yung mga ayaw. Sabi mo sa anak mo, "Ay, yan na, mababasag yan, mababasag yan. Wag mo ano, mababasag." O tama nabasag nga kasi sinabi mo eh. Ina-attract mo eh, nabasag nga. 'Di ba? O parang ganito. Punta ka ng palengke, naka-bike ka. Ah, iiwan ko kaya muna 'tong bike na 'to, papasok ako sa grocery kaso lang baka manakaw 'to eh. Baka manakaw. Inisip mo manakaw. Ano kaya gagawin ko? Hindi naman siguro, baka manakaw pero itali ko kaya, ikadena ko kaya. Kalahating oras ka sa grocery, paglabas mo wala yung bike mo. Tinanggal lang yung, ginupit lang yung maliit na kadena mo. Inisip mo kasi nakawin. Alam mo bang kapatid, yung iniisip mo, yung sinasabi mo, yun yung na-attract mo sa universe. Ang hirap ng buhay ko, no? Siguro tatanda akong mahirap. Tatanda ka talagang mahirap. Iniisip mo eh. Hindi ko talaga kayang umasenso. Yung pagtutok na yan, hindi mo talaga kaya. Iniisip mo eh. Sinasabi mo hindi mo kaya eh. Baliktarin mo yung utak mo. Alam mo yung law of attraction, yung pag-a-attract ng mga ng magagandang bagay sa buhay ng isang tao. Kapatid, totoo 'yan. Oo.
Totoo 'yan, totoong-totoo 'yan 'no. Manood ka, aralin mo ang ang pag-a-attract ng positibo sa universe. Kasi 'pag inisip mo ang isang bagay, katawan mo susunod 'yan. Parang paggising sa umaga, may mentoring si coach ng 5:00, kaso inaantok pa ako. Hayaan mo na 'yun, tulog muna ako. 'Di ba ikaw naman ang nasunod? Kasi inisip mo, yun yung tinulak ng isip mo, yung katawan mo sumunod. Pero 'pag inisip mo, nag-alarm ka ng 4:30, may mentoring si coach ngayon, baka malay mo, makapag-open na ako ng mga struggle ko dun. Malay mo maganda pala yung ituturo ngayon, 'di ba? Speakership pala, naka-attend ka. Ikaw yung nagtulak sa sarili mo kasi inisip mo na gusto mo. Gets? O hayaan mo magkakaroon tayo ng bukod na topic diyan sa pagpa-practice ng law of attraction na 'yan. So balik nga tayo rito, mahaba na, eh. Iwasan maging redundant. Ayan, ayan may papagalitan akong upline dito, eh. Gusto mo bang marinig yung mga dapat mong marinig, mga mga ano diyan? Wag paulit-ulit. Ayan 'no, yung ibang mga dito pala yung kumpare ko, Mr. Joel Sanglay, hintayin niyo, hintayin niyo, meron tayong bisita rito na idol ko, kumparing buo ko na talagang ayan, isa sa mentor ko pagdating sa mga spiritual. Thank you paring Joel, pa-wait lang, Oh, wag pa ulit-ulit, 'pag sinabi niya, alam mo, maganda po itong Live Good 'no. Ito pong Live Good, subscription company. Ang maganda po sa subscription company ng Live Good, ito po, ginagawa niyo na, okay? Familiar po ba kayo sa subscription? Alam niyo po ba na ang subscription company ng Live Good ay napakaganda? Uulitin ko po, ang subscription po ang negosyong ito, okay? Umiikot po ang negosyong 'to sa subscription. Eh, di mukha ka ng subscription, 'di ba? Mukha kang timang, 'di ba? Paulit-ulit, 10 beses na sinabi, yun humaba ng humaba yung presentation, dun na lang umikot. Kapatid, wag kang redundant, okay? Nakakaumay po yun. Wag maging loro. Okay, makinig mabuti. Ito na sa mga new blood. Halimbawa si Ma'am Chona, nagpapaliwanag, in-invite mo si Ma'am Chona one-on-one sa kapitbahay mo. Sabi ni Ma'am Chona, ang maganda po rito sa Live Good natin, okay 'no? Bawat mapapasali mo po may $25 ka. Ikaw yung kasama ni Ma'am Chona ng member. Alam mo sabi mo rin sa kausap niyo, "O 'di ba sabi ko sa iyo may $25 eh. Sabi ko sa iyo 'yan, sinabi ko sa iyo eh." Si Ma'am Chona ngayon natigilan. Sa isip-isip ni Ma'am Chona, akala ko ba ako speaker. Okay, tuloy si Ma'am Chona. Sa Matrix Commission po rito, may $0.25 po kayo bawat subscription ng mga tao nyo sa ilalim mo. O sumingit ka na naman, naging loro ka na naman. Sabi mo, o di ba sabi ko sa'yo, may $0.25 ka bawat nagiging magsasubscribe sa ilalim mo. Nakakadalawa na to sabi ni Ma'am Chona. Pangatlo. Dito po may matching bonus. 50% ka po sa bawat matrix ng tao mo. Yun yung sinasabi ko sa'yo, Mare. Sabi ko sa'yo, di ba ang galing nung sinasabi ni Ma'am? May kalahati ka pa sa bawat may 50% kang match. O di ba? Loro ka. Ang tibay mo, bebe. Di ba? Ikaw din pala magsasalita, invite mo pa yung upline mo. Di ba? Huwag ka na pong loro. Kaya ka nga nag-invite ng speaker di ba? Di ba Para may magpaliwanag para sa'yo. Bakit ikaw paulit-ulit mo pa yung sinasabi ng kausap kasama mo? Diba? Pagka nag-invite ka ng speaker, hayaan mo na muna siya. Makinig ka na lang. Okay? O kaya mag-take down notes ka, matuto ka. Hindi yung inuulit-ulit mo pa, ha? Oo, ganyan yan, oo. Marami akong ganyan. Kaya yung yung mga member ko na ganyan, ito yung laptop, ikaw na. Gusto mo pala, hindi ikaw na. Sorry nakakabastos para sa akin. Nakakaano yung ganong mga member. So please sana hindi ako nagsabi, at least general na to, hindi ko sinasabing ikaw yun. Pero malay mo ikaw nga. Matawa ka ng tawa, hindi ikaw yun. Ito pa, ayaw kong ganito. In-invite ako, nagtotok ako. 3 member ko in-invite ako, nagsama-sama ako nagtotok. Tapos kikita mo yung isa naninigarilyo sa labas. Yung dalawa nagkukwentuhan. Yung dalawa lumayo pa. Iiwanan ko kayo kung ako apply nyo.
In-invite nyo ako tapos kayo mag-aalis, magkukwento, makinig kayo. Para sa susunod kayo gagawa nito. Hindi ako galit. Papaliwanag lang. Nakakaasar kaya yung gano'n, 'di ba? Bilang isang upline parang, asan na yung mga kasama ko, kumakain na ba yung mga yon? Ako hindi pa nag-aalmusal, ah. Huwag niyong iwanan naman yung upline niyo, kawawa naman. 'Di ba? Makinig ka. Paano ka matututo? Alis ka ng alis. Upline, diyan ka lang muna. Ha? May kakausap, nagchitsismisan lang kami nung kumare ko sa labas, ha? Iwanan kita, bahala ka. Okay? Huwag din ibibida yung sarili. Merong speaker, ganito eh. Ha? Narinig ko rin to sa Zoom. Oo, gusto kong konyatan yung speaker sa Zoom. Sabi niya, halimbawa ako, nag-member po ako. Tapos napasali ko kayong 10. May 10 $25 ako. At lahat ng kikitain nyo sa Matrix, may 50% ako. O di ba siya yung bida? Ikaw na nga speaker, ikaw pa bida. Ang gawin mong bida yung guest, ha? Ha? Hindi ikaw, ha? Gigigil ako sa iyo. Eto pa, may dalang bond paper. Okay, may dalang notebook, ha? Ha? Ikaw, ayan, sabi niya ganito. Ako to, sir, ako. Halimbawa, sir, ako to. Pag sumali ka, sir, may $25 ako. Ikaw, wala. Ah, baliktarin mo kaya. Ang gandang pakinggan. Tingnan mo to, ha. Halimbawa, ma'am, ikaw to. Ikaw to, ma'am, ha. Okay, nag-member ka. Tapos na-invite mo ako. Nakapag-invite ka pa ng mga kaibigan mo. Lahat na mapapasali mo, ma'am, may $25 ka bawat isa. Magandang pakinggan, yes or no? Yes. Okay, ikaw na nga yung speaker, ikaw pa yung, di ba, dapat siya yung kumikita. Tanungin mo, ma'am, ako dami ko na napasali, ang dami kong kinikita. Mali. Ang gawin mong bida siya, pag marami kang mapapasali rito, ma'am, marami kang kikitain. Ganun dapat. Mas mararamdaman niya yun. Huwag mo siyang inggitin. Di ba? Dapat siya ang kikita ng kikita ng kikita para maintindi. Kasali siya ron sa paliwanagan ninyo. Okay, ito importante ha, dapat magpapaliwanag ka, lalo't one-on-one yan. Okay lang kung Zoom, hindi ka nag-toothbrush, hindi ka maamo. Paano kung harapan? Di ba? One-on-one, na-invite ka o kaya may kinausap ka. Sabi nung kausap mo, di ba? Bad breath ka pala. Hindi ka nagtutoothbrush. Check yourself from head to toes, lalo na yung mga kuko mo. Di ba nagpapaliwanag ka? Ano yung produkto nyo, sir? Plant-based ba yan? Diyan ba sa kuko mo tinatanim yung mga gulay-gulay na yan? Yung mga prutas-prutas na yan? Di ba? Ayan, good morning. Say good morning to them na. Say hi. Morning. Ayan, no? Dapat mas be neat and clean. Kahit Zoom yan, magsuot ka pa rin ng maayos, di ba? Kaya, Zoom kagabi, ang ganda ng background ko, di ba? Ang dami nakakapuna ng background ko kagabi. Inaayos ko rito kanina. Ah, 'Di ba? Maayos ka, maghilamos ka, maligo ka natural, 'di ba? Baka ilang araw ka nang 'di naliligo. 'Di ba? Baka pag gano'n bumagsak pa yung mga dandruff mo do'n sa bond paper na hawak mo, 'di ba? Pero i-check mo yung sarili mo. Hygiene 'yan, eh. Alam mo minsan ang tao, lalo't may kakausapin ka niyan, pinamasdan ka niyan. Your clothes must be business-like and comfortable. Okay, wag ka naman lalabas ng lugar niyo na naka-attache case ka, naka-necktie ka pa, naka-close tie ka gano'n, 'di ba? Para kang ahente ng kung ano. Wag naman pong gano'n, 'di ba? Sabihin sa'yo baliw ka na, casual lang. Tapos proper color ng damit mo, 'di ba? Ayusin din yung color, hindi yung naka-yellow green ka na tapos naka-orange ka pang pantalon. Mukha ka ng traffic light diyan sa daan. Okay. 'Di ba? Ayusin din yung konting ano, maging ano, hindi naman kailangan bumili ka agad ng siya sobrang mamahalin. Maniwala ka sa'yo, nag-uumpisa ako sa networking. Suki ako sa ukay-ukay. Oo. At hanggang ngayon, siyempre alam mo naman 'pag marunong ka diyan sa ukay yung mga branded, hanggang ngayon yung nabili kong mga Tommy Hilfiger dati diyan sa Dasma, meron akong pinupuntahan diyan ng mga branded na ukay, eh. Yung hindi yung talagang sobrang mumurahin, ang mga branded na ukay, yung talagang hanggang ngayon nagagamit ko po yung mga yon. Oo, yung mga branded na damit ko ng long sleeve dati ng mga pantok ko, 'pag sumisamba-samba ako ngayon nagagamit ko pa yung mga long sleeve ko na yun. Opo, opo 'no, hindi kailangan bumili agad ng mga buwaya, oo. Ako nung kumikita na sa networking tsaka nakabili ng mga talagang, mahal na sapatos,
Pero nagsimula akong wala. Na-experience ko nga eh, talagang umuuwi ako, nagbabas ako pauwi sa Cavite eh. Yung umuulan eh, yung sapatos ko lamig sa loob eh. Aircon sa Jasper na bus eh. Pauwi ng Cavite eh, kasi basang-basa na yung sapatos ko sa loob, pati yung medyas ko, yung paa ko. Eh, hindi kinakailangan pero nag-uumpisa ka, okay lang yan. Ang maganda ngayon, online na, pwede ka magawa to. Tulad ngayon, o pagising ko, hilamos lang, toothbrush lang, kape lang, o tok na rito. Di ba? Yun ang maganda ngayon sa online. Lady speaker must wear light makeup kahit sa Zoom ha. Mag-makeup ng konti. O dito sa Zoom nakakatawa no, pwede mo palang papulahin yung labi mo rito. Nakita ko may mga effects pang gano'n. Wag naman po yung parang sinubsob yung mukha mo sa espasol ha sa mga arena. Kasi may ibang mga babae nakita ko. Yung ibang mga babae nakita ko kumakapag-makeup kala mo clown. Oo, kulang na lang kamukha mo na si Jollibee. Go there, Nak. Love you. Tama, wag naman sobrang kapal. Mm. Tapos yung pabango, 'di ba? Alam mo grabe yung pabango nitong apply natin na 'to. Palayo pa lang eh. Talagang kala mo yung pabango ng lolo mo nung araw eh. 'Di ba? Wag naman pong ganyan, okay? Objective mo, pag nagto-talk ka as speaker, to serve people, to entertain, to inform. Okay, yan yung objective ng isang speaker, no? At yung voice mo, projection and tones vary from one topic to another. Ayan. Si Mrs. tinuturuan ako diyan. Daddy, wag masyadong gigil, wag masyadong malakas yung boses, natural lang. Ayan, mga advice sa akin ni Mrs. Advice siya ng mga singer, oh, breathe through diaphragm like a singing to avoid loss of voice. 'Di ba pag kumakanta daw, sino yung mga singer dito? 'Di ba from diaphragm hindi lang dito nanggagaling para hindi ka nauubusan ng boses. Exercise nyo yan, no, yung breathing na ganyan, 'di ba? Iyan, no? May isang speaker ako na-attenan sa Zoom, talagang hinangaan naming mag-asawa, no. Si Coach Mon Reyes. Ayan, kung nakikinig si Coach Mon, baka makarating sa iyo tong video na 'yon. Saludo ako sa iyo, no. Napakalumanay, maayos magsalita, ang linaw. Alam mo 'yon, grabe, bilib ako doon. No? Kaya ako natututo ako sa mga ganyang speakers, no. Atinan niyo lang kasi lahat. Ah, show earnings ng mga Live Good. Oh, ako ako pinapakita ko yung kinikita namin kahit maliit pa, 'di ba? Oh, gawa ka ng mga video tulad ng pini-play namin nila paring Randy, yung Breakthrough tsaka yung Marquis, 'di ba? Nakikita nila, bah, hindi seryoso palang negosyo 'to. Libo-libong tao, ang daming taong uma-attend eh. Nagkakaroon ng mga recognition eh. 'Di ba may event pala ang Live Good eh, hindi pala scam talaga 'tong kumpanya na 'to. Okay, so pwede mong ipakita 'yan kahit nagto-talk ka sa laptop, nagzo-Zoom ka, nagwo-one-on-one ka, sa cellphone lang o tingnan mo sir, ayan yung video nung event sa Marquis. Sa Taguig yan sir, ganyang karaming tao. O yan ba sir yung lokohan? Eh hindi naman dadami sir ng 1,000,000 yung tao rito kung walang magandang nangyayari dito. Tama? Iwasan nyo din po ito, halimbawa ito yung gamit mong whiteboard. Okay? O halimbawa may mini whiteboard ka o bond paper. Ang panturo po ito ha. Ito yung hintuturo. May nakita rin akong speaker kasi sabi niya, ikaw to. Ha? Ikaw to. Ginaganon niya pa yung bastos. Kako to, bastos. Panturo po ba to? Yung nasa gitnang finger? Hindi. Ito panturo. Di ba ang pangit tingnan? No? Ikaw to ha. Ikaw. Tawa ka ng tawa. Baka ikaw yun. Di ba? Ito ang panuro ha. Alam mo na. O, may kanya-kanyang gamit po yung 5 na yan ha. May kanya-kanyang gamit yan. Ito para saan? Pang thumb mark, pang okay, pang ganyan, pang hindi okay. Ha? Lahat tayo magkakaiba niyan. O ito para saan? Panturo. Yan ang panturo. 'Di ba? Department of ano to eh, Justice. Ito Department of Education, tama ba, Ma'am Chona? Okay. O ito para saan to? Oh, Department of Interior and Local Government. Alam nga naman ito ang pangkulangot mo, edi pilas yan. Siyempre ito. Ito para saan to? Palasingsingan. Oh, ano mga sinusuot dyan? Wedding ring, college ring, ano pa? Engagement ring, ano pa? Supper ring. Okay. Oh, ba't parang may hinihintay ka pa, Sir Joel? Nabanggit ko na ba lahat? Parang may hinihintay ka pa, Sir Edgardo. Ay, nasa gitna.
Oo, may special na gamit daw po kasi ang pinakamahaba at pinakamataba na yan. Okay. Oo, 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 tawa ka ng tawa, parang may naalala ka ha. Alam mo na 'yon. Oh, 'yan pong pinakagitnang pinakamalaki na 'yan, 'yan po yung Department of Interior and Local Government. Okay. Oh, ibig sabihin may kanya-kanyang gamit. Hmm. Ba't parang tawa ka ng tawa diyan, ma'am, ha? May kanya-kanyang gamit 'yan. O gano'n din po tayo sa ano natin. May mga member ka malay mo magaling mag-invite. May member ka magaling mag-talk. May member ka magaling mag-organize ng mga event. May member ka magaling sa Facebook ads. May member ka hindi man magaling mag-talk pero sa one-on-one, sa mga Zoom, pero magaling sa magpasali sa mga kakilala niya. May kanya-kanyang talento naman tayo, eh, 'di ba? Pero bottom line, syempre, member ka ng Live Good, basic lang dapat kaya mo tong ipaliwanag. Okay? Kahit anong galing mo pa sa digital marketing, maniwala ka sa akin. Kahit na master mo pa yung Facebook ads na inaaral natin ngayon, kung ikaw ay makakausap nila at hindi nila maramdaman yung objective mo na to serve, to entertain, to inform dahil ikaw ay hindi pa ganun ka-equip at wala ka pang masyadong alam dito sa negosyo, hindi mo rin mapapasali yan. Hindi mo may conclusion deal niyan. So bottom line, talagang kailangan aralin natin. Gets? Okay? Ayan ha, patapos na po tayo. Play yourself down. Don't brag, wag makipag-away. Hindi bastos. Parang kagabi po, may nag-add sa akin. Nasa Signer Greens na networking. Magkakilala kami dati sa Cavite. Sabi ko, keep in touch pare. No? So, everyday grind. Magkaiba man tayo ng industry, magkaibigan pa rin tayo. No? At the end of the day, pagka medyo sumemplang na yung mga company niyan, maghahanap na din ng bago yan. Hahanap yan ng matatag na kumpanya, poging upline, ng powerful upline na sasalihan yan. At least, ako, kaibigan ko pa rin yung mga tropa ko sa iba't ibang company, no? Kasi yung pinanggalingan ko, syempre, yung mga tumigil doon, naghanap na ng iba't ibang company yan, eh. May mga kumpare ko, kaibigan, tropa na nasa ibang company. So, respetuhan lang. Okay? Actually, baka sa susunod na mga linggo, yung ibang mga kumpare ko na nasa previous company, pupuntahan dito. Kasi totoo lang, ninong ng mga anak ko po yan. With all due respect sa mga Hall of Famers, sa mga top earners, sa mga leader sa other company, mga naging kapatid ko po yung pagkakaibigan namin, no? Ninong at ninang anak ng anak ko. No? So, respeto, 'di ba? Magkaibang company man, hindi kailangan makipag-away, no? And then client will decide based on the heart, emotion and concern. Kagabi po, yung toko kagabi, sigurado manganganak na maraming PN yun. Pag na-forward yun, dati kasi may ni-record na ako, 'di ba? Yung ngayon mas powerful yung to kagabi. Grabe, grabe yung binitawan natin doon kagabi, no? Galing talaga ni Lord, no? Binigyan tayo ng ganong wisdom. Manganganak na maraming PN yan. Hintayin niyo yun, no? I-upload ko lang mamaya sa YouTube ko, i-send ko sa GC. Respect your audience, use ma'am and sir. Be polite, use po and opo, ah. Don't use point finger. Halimbawa, nasa talk ka, nasa big boom, one-on-one, no meeting. O kahit dito sa Zoom. Huwag mong gagamito. Halimbawa, ikaw, Cristel, ikaw, Chona, ganun. Ikaw na nasa likod, no? Pastos po yung gano'n, no? Okay lang ba, Ma'am Chona? Open hands. Hindi ganon. Okay lang ba, Ma'am Chona, malaman ko po kung taga saan po kayo? Di ba kanina tinatanong ko kayo, good morning, Ma'am Cristel, kumusta po, taga saan po, ano pong location nyo? Ganon ang makipag-usap sa tao. Okay? Kasi pagka talagang wala kang respeto, ilalayasan ka. Okay? Ito, isa sinuturo ko, direction, no? Stage, footstep, direction, left to right. Hindi ko alam kung napansin to ng mga nag-invite na sa akin dati. Sila Ma'am Maripe. Okay, diyan sa Lipa, sa Cavite, sa Muntinlupa, nung ako umikot diyan. Napansin niyo ako nagtotok. Meron akong parang diamond na direction. Basahin niyo po yung nasa slides. Okay? Pagpunta ko sa harapan, pag-atras ko niyan, pakanan, tapos pabalik ako dun sa whiteboard o sa projector, tapos pupunta naman ako sa kaliwa, lalapitan ko yung mga tao doon, tapos pupunta ulit ako sa gitna, babalik ulit ako. Ayan, yan yung mga quality ng malulupit po na speakers. Inaaral po kasi yan, no?
direct audience into a positive direction. Hindi yung para kang tuod. Sinimulan mo yung presentation mo ng alas 6, nandun ka sa pwesto mo, natapos ka ng alas 8, ni hindi ka umalis doon. Mukha kang poste. Di ba? Kasi tingnan mo ito yung speaker. Nakaganyan lang yung mata mo. Sige, titigan nyo lang po to. Sabihin ng speaker, sabihin ng mga audience mo, aantukin sa'yo eh. Pero pag gumaganon ka, nilalapitan mo yan, yung audience mo alive. Di ba? Ganun po yan. Kaya ako talagang napansin nyo po. Di ba? Halimbawa, ang daming nakikinig. Kung naka-attend kayo ng mga toko, ultimo yung sa likod, lalapitan ko yan. May daan sa gitna. Para nagkakandak ako ng mga bomb, mga training lalapitan ko yung nasa likod na yan. Kakamayan ko pa nga yan. Di ba? Ganon. Binubuhay mo dapat yung presentation. Kahit sa Zoom, nagagawa yan sa gabi. Okay. Kanya-kanyang diskarte lang. Sa dami ng nakinig sa atin kagabi, di ba talagang, di ba, buhay na buhay yung presentation natin. Ask question with a positive yes answer. Dati nagagawa ngayon pati sa Zoom nagagawa na yan. Pakitype nga po. Sige nga, tingnan testing natin. Zoom, nasa Zoom tayo. Pakitype nga po ng yes kung natututo. Yes. Kung may natututunan, kung naiintindihan yung pinapaliwanag ko. Yes. Tingnan mo. Tingnan mo. Yes, waiting for the link. Tingnan mo. Yes, sir, sabi ni Ma'am Agnes. Paano pa sa one-on-one sa online, sa offline? 'Di ba? No? When the audience say yes, you're leading them to a positive direction. Pinoproclaim mo na sasali sila. Ganon sa negosyon to, no? Kaya sabi ko nga kaibigan, napakalaking bagay na matutunan mong mag-talk. Ask for a show of hands, no? Appreciate audience, yan. Change mindset, ito na. No? Yung paliwanagan ko sa LiveGood, kung napapansin nyo, iba't mga speaker sobrang haba. Ako ang ginawa ko, shortcut yung presentation. Direct to the point, kahit elementary graduate yan, may intindihan yung paliwanag natin. Simple lang, hindi masyadong komplikado. Bakit? Ano tip ko sa inyo? Pag sa program lang komplikado, up to 10th level, pinaliwanag mo pa, at yung matching bonus, nilaliman mo pa, yung fast start, yung matrix, sobrang haba ng paliwanag mo, lalong nagiging komplikado sa nakikinig. Dapat basic lang, direct to the point, yung kayang intindihin ng kahit bata, kahit estudyante, kahit ng matatanda, kahit ng mga senior citizen. Bakit? Mas madaling unawain yun. Ito pa malupit. Ito yung thinking doon. Ito yung learning. Ganyan lang pala ipaliwanag yan. Kaya ko din yan. Tama? Pero pag sobrang komplikado, ipinaliwanag mo pa lahat about sa product, magmukha ka pang doktor doon, 1 oras ka na, nasa product ka pa rin, magdadalawang oras na, nandun ka pa sa weekly fast start, at dinilitanya mo pa hanggang 10th level yun, talaga na maiinip sa'yo tao. Sobrang haba, hindi ko kayang gawin yung ginagawa niyan, pagpapaliwanag na yan. Nakuha niyo yung point ko? Di ba? Kailangan, saan natin hinabaan kagabi? Sa mindset, sa closing. Pinaunawa natin sa kanila yung kahalagahan ng pagsali nila. Tama? Empleyado o boss. Sabi nga pag ang negosyo mo wala sa internet, you're out of your business. Para kang isang negosyong pipitsugin pag wala sa ang online ang business mo. At eto pa po, pakinggan nyo to. Pag hindi mo natutunang kumita ng pera habang natutulog ka, mananatili kang habang buhay magpapakahirap magtrabaho para sa pera. Yes. Kailangan matutunan mo yun. Tingin mo ba, sa dami ng grupo ni Fernan Santiago, sa 120,000 downline ni Coach Fernan, magbakasyon si Fernan sa Amerika ng 1 buwan. Pagbalik niya rito kaya, may 5 million a month pa rin siya? May 3 million a month? Yes or no? Yes. Build na yung organization wag na lang si Coach Fernan. Si Mari P. Esquilio na lang. Halimbawa, tatlong araw umuwi sa lugar nila sa Rizal si Ma'am Cristel kasama pamilya, nagbakasyon. Tingin mo ba sa susunod na matrix, sa matching bonus, na susunod na buwan, may income siya? Wala. Meron. May grupo Yun yung sinasabi ko.
kahit tulog ka, kahit nagbabakasyon ka, kahit may sakit ka, basta't nakapag-build ka ng organization mo rito sa Live Good, maniwala ka sa hindi, kumikita ka ng dolyar. Gets? No? So yun yung mga closing na kailangan mong matutunan, di ba? Someday or today. Parang yung kausap ko kagabi, example lang, kailan mo ba kayang simulan yung negosyo? Kailan mo kayang erase yung pamsansali mo rito? Ngayon, bukas? Kaya mo ba within this week? Sabi niya, hindi ko kaya ngayon o bukas. Okay, within this week, kaya mo? Pag sinabi sa'yo, next month tayo, huwag kang pumayag ng gano'n. Next month, marami nang pwedeng mangyari. Alam mo po, ang client, ang prospect, 24 hours up to 48 hours lang ang excitement level niyan. Kaya lahat ng na-invite nyo, make it a point na ma-close mo yung deal niyan within 2 days. After 3 days, 1 week niyan, wala na yan. Mababa na yung momentum niyan, wala na excitement level niyan. Lalo na pag hindi ka magaling mag-follow up. Magkakaroon pa tayo ng mga training about follow up. Okay? Natuto po ba? Are you learning? Ayan, nandyan pa pala kayo. Kala ko, iniwan nyo na ako. Ma'am Lolita Baybayan, magandang umaga sa'yo. Ayan, Sir Berhel. Ma'am Cristel, Sir Eduardo. Ayan. Kala ko, nag-aalisan na kayo eh. Okay. Andito pa ba si Sir paring Joel Sanglay? Naku, ayan. Joel Murillo pala yun nandito. Yes po, sobrang daming natutunan. Sir Angel, sana magamit mo ah. Ayan, sana magamit. Ayan, no? Bago tayo matapos, meron akong... Sir, sorry shut down na sir. Okay lang pre. Okay lang, ayan. Bago Okay tayo lang. matapos, meron akong tatawagin, no? Magbibigay sa atin siya ng word of wisdom sa ating napakinggan, sa ating napag-aralan. Paring Joel, where are you, pare? Isa po ito sa aking kaibigan, sa akin pong isa to sa mga ninong ng anak ko at matagal ko po itong nakasama sa aking journey po sa network marketing business ko, no. So isa po ito sa pwedeng makatulong sa atin na pare, andiyan ka na ba? Ayan. Ayan. Okay, good morning, Mr. Joel Sanglay. And po, isang magpagpalang araw sa iyo, kaibigan, no? Maganda siya na magpakilala sa sarili niya, no? Pero ito po ay isa sa mga trusted kong tao. Okay, kung merong mabait, ito yung mabuting tao. Okay. Kaya isa po ito sa pinagkakatiwalaan ko at bukas ang libro ng buhay ko sa taong to. Matagal niya na akong kakilala at matagal po nakasama to, no. Isa sa kumparing buo ko at nakasama ko at nagtiwala ulit sa akin sa negosyon to. Let's all welcome ho bago tayo matapos, no. May ibibigay po siyang napakagandang mensahe, no, ng mga 5 minuto lang, no, bago tayo matapos. Pakinggan niyo po, baka sigurado marami po tayong matututunan. Okay? Let's all welcome Mr. Joel Sanglay. It's all yours, brother. Okay, good morning. Naririnig po ba, Coach? Naririnig po ba? Yes. Loud and clear, Coach. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat at ako po ngayon lang po ako nakapag-attend eh. Kasi natutulog po kasi kami mga alas 12 na. Kasi ako nagbibiyahe ako sa araw. Umuwi ako mga alas 10 na. Pagod ako noon. Nakakatulog kami mga 12 na. Kanina, kagabi, isinet ko sa alarm. Ngayon, nakalimutan ko, hindi ko na i-charge. Namatay yung cellphone. Okay. Nagising ako mag-aalas 6 na. Kaya ngayon lang. So, kaya ngayon ako naka-antay din. Alam nyo, kung bakit ako napasali dito sa Live Good. Dati na po kami magkasama ni Coach Chris sa previous naming company. Matagal po kami nagkasama niya. Lahat po ng hirap, lahat ng saya naman, magkasama kami niyan. So, natuto po ako mag-network dahil sa kanya. Siya po ang mentor ko talaga dyan. Idol ko po yan hanggang ngayon. Thank you, pare. Ngayon, nasabi ko dati na parang ayaw ko na mag-network dati. Kasi nga,
Pasensya ka sa boses ko kasi namamalat ako. Ayaw ko na talagang mag-network. Ngayon, nung inaalok niya ako sa Libgod, hindi ko pa rin siya pinapansin eh. Kumbaga, nagpapaligoy-ligoy pa ako. Hanggang sa kinausap niya ako ng kinausap, ipinaintindi sa akin yung Libgod. Doon ko po naintindihan, doon lang po ako sumali. Ngayon, ang ano ko doon, nagsisi pa nga ako noon eh, kung ba't hindi agad ako sumali. Alam niyo kung bakit? Kung ako pala, sumali agad kay Coach Chris, pagkatapos siyang sumali. Ibig sabihin nun, doon ako sa ilalim niya, no, malapit sa kanya. Oo. Ibig sabihin nun, yung lahat ng grupo niya sa Batangas, sa Amerika, kung saan-saan man, check na grupo ko rin yun. Correct. Tama ba? Kasi ganito yun eh. Pag natapat ka sa magaling na leader, kunyari, applyin mo, napakagaling. Eh, ikaw naman eh, kumbaga, nahihirapan ka talaga magpasali. Di ba may tinatawag tayong spillover? Yes. Lahat ng sobra sa kanya, sasaluhin mo yun. Pupunta yun sa ilalim mo. Kaya kapatid, kung meron kayo, kung meron man dito nakikinig na hindi pa kasali o kaya pasasalihin mo pa lang, ipaliwanag mo ng mabuti kung ano yung advantage ng sasali ka kagad o magpapaligoy-ligoy ka pa. Tingnan mo tuloy nangyari sa akin. Ang daming nawala. Imbis na laki-laki na ng grupo ko, wala. Eh, hindi agad ako sumali. Eh, nagpaligoy-ligoy pa. Kaya dapat, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Pag nakakita ka ng mabuti, gawin mo agad. Correct. Kapag ka nakakita ng oportunidad, huwag mo na pakawalan. Yes. Kasi minsan lang yan dumadaan sa buhay natin eh. Ang dami-dami nating dinadalangin na sana magkaroon ako ng ganito, sana gumanda buhay ko. Kaya lang, wala. Yan. Pare, mag-on cam ka ulit. Yan. Okay na, okay na. Kaya lang, nangyayari, paano? Hindi natin alam kung paano umasenso, paano mababago ang buhay natin. Ngayon, minsan may dumarating sa atin na pagkakataon o minsan yun na yung pala yung ibinibigay ni Lord sa atin para masagot yung mga dalangin mo. Hindi naman natin pinapansin. So pag nakakita ka ng pagkakataon, gawin mo na. Sayang po kasi. Sayang ang oras. Ang oras pag lumipas na yan, wala na yan. Lahat ng araw, lahat ng taon, hindi mo na maibabalik yan. Pag lumipas na yan, wala na yan. Kaya kailangan, pag nakakita ka, grab mo na agad. Gawin mo na agad. Huwag ka na magpaligoy-ligoy. Tama? Yes. Pagka sumali ka na rito, pilitin mo na aralin talaga yung negosyo. Tulad ng sinasabi kanina ni Coach Chris na sa pagpapaliwanag pa lang, aralin mo na agad. Kasi, paano yung kung meron kang prospect, gusto nang sumali. Halimbawa, nakarinig, tapos alam na naglilibgod ka. Gusto nang sumali. Sige, pamare, isali mo na ako. Kaya lang, problema mo, hindi ka marunong mag-encode. Paano yun? Ang nangyari tuloy, kinabukasan, nung kinausap mo siya uli, ang nangyari ganito. Ay, Mare, sumali na ako dun sa pinsan ko, naglilibgod pala sila eh. Kasi, nung sinabi kong encode agad ako eh. Ikaw kasi hindi ka marunong. O di sayang. Correct. Kaya dapat, pag sumali ngayon, yung mga bago ngayon, yung mga kasali ngayon, unang-unang aralin mo yung paano mag-encode, yung marketing plan, paano ipaliwanag. Yes. At lahat ng lahat ng mga pwedeng itanong sa iyo, kailangan masagot mo. Kasi nagpapaliwanag ka, tapos may mga tanong na binabato sa iyo, hindi mo masagot-sagot. Paano sasama sa iyo 'yon? Paano maniniwala sa iyo? Tama?
Kaya Yes. dapat, yung mga ina-expect mo na itatanong sa'yo, dapat masagot mo. Tapos pag hindi mo nasagot yan sa iba sasali yan. Mhm. Di ba? So, yun lang po at makinig lang tayo ng makinig sa ating coach. Ako minsan, kahit hindi ako nakakapakinig, pero nagre-review talaga ako. Kahit na busy ako sa trabaho, nire-review ko yung mga, yung katulad ko, wala naman akong laptop. Ang ginawa ko, gumawa ako ng clearbook. Yun. Nagpa-print ako. Yung hiningi ko kay upline na na slides, pinaprint ko yon isa-isa. Yung mga importante lang doon, pinaprint ko. Oo. Tapos sinunod ko yon doon sa clearbook. Para pag may kakausapin, may ipapakita ka. Oo. Ang hirap kasi nung mag-i-explain ka na wala ka man lang hawak. Correct. Pag sa cellphone ka naman magpapaliwanag, ang liit ng cellphone. Hindi mo maipapaliwanag ng husto yun. Oo. Di katulad sa clearbook, kahit 3 o 4 yung nasa harap mo, sabay-sabay mo silang mapapaliwanagan Okay. sa Tama, one-on-one. Kaya yung clearbook, okay pa rin yun. Mhm. Ngayon, pagka malalayo kausap mo, o di sa cellphone, padalhan mo ng mga video. Yun lang naman At saka, isa pa, yung subscription talaga. Huwag niyo pong pababayaan kasi malalaglag ka sa matrix. Correct. Yung mga nasa ilalim mo na yan, masisiro yan Mhm. kapag pinabayaan ang subscription mo. Kasi ang business natin nabubuhay sa subscription. Kaya kahit bago ka pa lang, wala ka pang tao, okay lang yan. Nasimula lang naman yan Mag-antay-antay ka lang. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Kung naiintindihan mo yung marketing plan, hindi ka maiinip at hindi ka magki-quit. Marami kasi ako nakikita sa Facebook Nahirapan lang sa subscription, umayaw na. Nagbebenta pa nga ng account yung iba Tama? Sayang Nandiyan ka na Nandiyan ka na, alis ka pa. Kumbaga sabi ng matatanda nakahiga ka na sa banig, bumalik ka pa sa sahig. Diba? Papunta ka na sa kutsun Bumalik ka pa doon sa lapag, sa sahig. Di wala. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo. Makinig lang tayo ng makinig ng mga tips ng training. Kasi apply ko si araw-araw to nagtitraining So ako nga minsan hindi nakaka-attend kasi sobrang busy ko din Pero at least kasi kahit hindi ako uma-attend, pinag-aaralan ko. Yung complete ako ng mga trainings dati dito, ginawa ko pa nga parang books yun Yung ayun katulad ng speakership. Meron akong copy niyan dito Yung ladder to success, yung ABC rule. Meron ako ng mga yan, yung mga trainings na yan. So yun lang po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Coach Chris. Maraming salamat. Nawala yung sound. Coach, wala po kayong sounds, Coach. Ay, sorry. Naka-mute po kayo, Na-mute. Sir Okay Chris. na. Sorry. Na-mute ko pala kanina. Okay, Okay, thank you paring Joel Sanglay. Maraming salamat ulit sa iyo, pare. Next time paring Joel na-miss ko yung iyong mga Bible verse. Pare, minsan morning devotion tayo nung iyong mga tinuturo sa akin dati. Invite natin ulit si Sir Joel. Okay, no? So again, magpapasalamat ulit ako sa lahat na natira at yung iba mga pumasok na sa trabaho.
Ma'am Agnes Torino, maraming salamat sa iyo. Ma'am Amor, ang isa sa aking talagang kaibigan na laging nandyan. Yes, ma'am, may tanong si Sir Ma'am Agnes. Yes, Ma'am Agnes. Hi, Sir, good morning. Good morning po, sir. Bali, magwa 1 month pa po ako dyan sa Libgood. Ngayon, wala pa akong recruit. Wala pa akong... Gusto ko lang malaman kung halimbawa ay nauna yung spillover bago po yung direct. Ano pong impact nun sa kawan? Katulad ko, Nauna po ang spillover bago ang direct. tao nyo pa rin po yun sa ilalim nyo. Malagyan kayo ng spillover, automatic po yun. Yun ang unang naidugtong sa matrix mo. Yun po yung pupunta sa kaliwa nyo sa matrix. Tapos po nakapag-direct kayo ng isa, papasok antemano po yun sa kanan nyo. Okay? Ganun po yun. O ganito po para hindi nalilito, maganda yung tanong ni Ma'am Agnes. May dalawa po tayong genealogy. Magkaiba po yung enroller tree sa matrix tree. Ang enroller tree po, lahat ng direkta mo pong napasali. Nakakonekta sa pangalan nyo po yun. Kahit 10 yan, nakakabit lahat sa pangalan nyo yun. Enroller tree po yun. Palapad po yun, ma'am, palapad. Okay? Sa enroller tree, babase po yung rank up nyo, yung pagra-rank up. Okay? Yung matrix naman po, hiwalay na tree po yun. Yung mga tao nyo sa enroller tree, yun po din po yung inilalagay sa matrix tree. Pero sa matrix tree po, kasama naman dito yung mga naidugtong sa'yo. Yung mga spillover sa'yo. Okay? So sa matrix tree naman, ipoposition po yun, system ang masusunod doon. Isa sa kaliwa, isa sa kanan, hanggang sa mapuno yung level 2, level 3, level 4. Ipo-positioning po yun hanggang sa makumpleto po yung matrix. Okay? Tapos ma'am, 1 month pa lang kayo, bago, nakabayad na po kayo ng subscription nyo. Ngayon pa rin po. Ayun, ayan. At tapos, ipapasok po kasi akong isa. Ay, congratulations. Ma'am, taga saan po kayo? Lipa City po. Kay Coach Maripe rin po. Coach Basta, Dennis. Ano po, Pangan po ang apelyido Hernan po ba yun? Ma'am Cristel, grupo niyo po ba si Ma'am Agnes? Ma'am Leslie Ann. Yun, kay Ma'am Leslie. Opo, under po kayo ni Ma'am Maripe Esquilio din. Ayan. Ma'am, ganun po ayan. Add natin dito si Ma'am Maripe para Tel, ikaw ba to, Tel? Ayan. Under ko po offline, Coach. Under Aranyes. Ni? Aranyes po, Aranyes. Saan siya? Ayun, ayan. Ayan, add natin spot. Ayan. Ayan, si Sir Anthony. Ayan, Sir ayan po yung upline nyo. Okay, sige. Pag may mga tanong po, Tel, nandiyan ka, Tel? Opo, Coach. Ayan. Andito po, Coach. Good morning po. Good morning. Ayan po yung mga apply, no? So, Ma'am Agnes, bukod kay Sir Anthony, nandyan pa si Ma'am Leslie, si Ma'am Maripe, ako, no? Ayan, no? Apply nyo po kaming lahat at hanggang kay Fernan Santiago, hanggang kay Jesse Garcia na ko, no? Apply nyo po yun. Okay. Yung po yung bloodlines nyo, Sir Anthony, no? Sir Anthony, Ma'am Maripe, assist niyo po si Ma'am Agnes. May papasok siyang mga new member natin. Congratulations sa inyo, Ma'am Agnes. Congrats po, Ma'am Agnes. Maraming salamat sa commitment nyo sa Team Batangas. Kayo po'y wag may inip, magpatuloy at aralin ang gusto yung negosyo natin. Okay? So, bago tayo matapos, Sir Anthony, any message po? Yes, sir. Sige, baka may konting mensahe ka po sa ating team. Pakilala ka po, taga saan at ano po yung konting message mo? Bali po, taga rito po ako sa Lipa City, Batangas din by Coach Dennis po. Dati rin po ako dati, sir, sa multi-level marketing. Nagka-problema lang po ako sa kalusugan kaya napatigil po. Pero sa ganda nga po ng opportunity, dati ayaw ko na rin nga po sa multi-level marketing kasi
na-stress na po ako sa buhay ko kasi ang tagal ko pong nagkasakit. Oo. Ngayon po dumating po sina Upline JR, sina Upline Leslie, Upline Cristel, Upline Dan. Yan, nabuhay po muli yung puso ko sa networking. Kaya napasama po uli ako sa Live Good. Oo. Kaya nandito po ako na patuloy pong binubuhay ko yung puso ko sa network. Yung pangarap ko na hindi po natupad sa dati, maaaring dito ko na po maabot. Yun. Sa mga kasama ko na mga dati ko po rin mga kasamahan, hindi po nila ako iniiwan hanggang sa ngayon. Nagpapasalamat po ako sa kanila. Hanggang sa ngayon, ako po ay hindi nila nakalilimutan. Kaya yung po mga bago, tuloy-tuloy lang po tayo ang pangarap natin. Huwag kayong bibitiw. Hanggang nabubuhay tayo, tuloy. Yun lang po, sir. Thank you, Sir Anthony. Maraming salamat sa pag-share mo, brother. No? Kumusta ka ngayon? Kumusta yung naging sakit mo? Okay ka na? Marami pong naibigan ako kaya yung puso ko sumobrang laki. Nagkaroon ng heart enlargement, sir. Marami kang minahal, ha? Opo, medyo napagod din po sa mga dating trabaho, ganyan. Sobrang sipag din po sa dami ng ginawa pero hindi rin yumama sa mga dating trabaho. Nag-business, kung ano na rin pong pinasok para masalba yung buhay ng mga pamilya ko para maiangat sa buhay. Pero hindi rin po natuloy, naputol din. Pero ngayon, nag-uumpisa po uli ako. Thank you, Brother Anthony Arañez from Batangas, no? Thank you po, sir. Thank you. Ayan. Kita nyo po. Guys, tingnan nyo yung experience, no? Yung shinare ni Sir Anthony. Ito lang, konting, bago tayo matapos. Experience ko yan, bro, eh. Feeling ko dati, nagtatrabaho ako. Feeling ko, naghahanap buhay ako, pero minsan, sa sobrang pagod. Ako, sir, hindi ko alam. May restaurant ako, 24 hours. Nararamdaman ko minsan talaga yung pasmado na yung kamay ko. Ni kahit anong hindi ako makapaghugas ng kamay. Hindi ako basta pwedeng maligo kasi sobrang dami kong niluto. 'Di ba? Parang naging supplier din po ako ng kung ano-anong frozen foods. Sobrang, alam mo yun, pagkatapos kong magluto, mag-aayos ako ng mga embutido. Alam ni Marif yan, no? Talagang nagdi-deliver ako kung saan-saan. Talagang pasmado, sobrang pagod. Nakaramdam ako na minsan parang ito na lang ba yung buhay ko? Hanggang kailan akong ganito na lagi kong habol ng habol para kumita. Tapos minsan pakiramdam ko, yung kinikita ko mapupunta lang sa doktor, sa sakit, sa gamot. 'Di ba? So, alam mo, bait lang talaga ng Panginoon, eh. Pinakita sa akin yung live good at talagang binira ko ng matindi. Tinanggal niya po lahat 'yang, maniwala kayo sa hindi, no. Tinanggal niya lahat ng busy ko, ng pagod ko, ng stress ko. Binigyan ko ng oras na aralin 'tong digital hanggang sa lumaki ng lumaki yung network. Imagine niyo po, no, dumating kayo sa grupo ko ng out of nowhere, hindi po tayo magkakakilala, 'di ba? Hindi ko lahat kayo kilala pero na-bless po tayo ng ganito kaya I'm very thankful, no, sa una sa Panginoon, sa opportunity, sa wisdom, sa talent, sa lahat, no. At the same time, pangalawa sa inyo pong lahat. Okay, wala naman po si Cristo Lentino ngayon kung ano yung rank na meron ako ngayon, kung ano yung kinikita ko ngayon, kung hindi din po dahil sa inyo. Kaya tama yung sinabi ni Sir Anthony, no, hangga't buhay tayo, huwag mawalan ng pag-asa, kaya tsaka pangalagaan ng kalusugan. Ngayon, meron na tayong isang negosyo na online, hindi ka naman mapapagod ng gusto, basta mag-recruit ka na mag-recruit, hanapin mo yung mga tamang tao sa grupo mo, sa ilalim mo. Sabi nga ni Maripi kahapon, bunutin mo ng bunutin yung alas mo na yan hanggang sa mahanap mo yung 4 aces mo na magpapalaki ng network mo at bubuo ng baraha mo o bubuo ng pangarap mo para sa pamilya natin pare-pareho. Okay? So again, maraming salamat sa inyong lahat at meron bang pwedeng hingan ko ng ating pahuling panalangin para kay Lord sa mga bisita po natin ngayon bago tayo maghiwa-hiwalay? Baka makalimutan ko mag-picture tayo. Ma'am Amor. Okay.
Picture muna tayo, pa-on cam po lahat, pa-on cam, no? Tapos prayer, tapos paalam na tayo. And Ma'am Amor, pa-screenshot nga tayo dyan. Maring Michelle. Maring Joel, on cam nga. Ayan, para makita kayo. Poging-pogi ng kumpare ko. Parang di tumatanda. Ayan. Ayan. Okay, no? So, sige po. Sinong pwede, okay lang ba, Ma'am Chona, palid ng ating closing prayer? Parang nabigla yata si Ma'am Chona. Si Maring Michelle na lang daw. Coach Michelle Moran. Hello, Mare. Kumari Kuntisay. Konting panalangin po para makatapos na ating itong napakagandang energizer sa umaga. So, maingay, pagpasensya niyo na po muna